Ano to? Bakit ko nakikita yung nurse na walang suot? Akala ko ba natamaan lang ako ng lumang jade sa mata? Nagising pala yung abilidad kong makakita sa loob ng mga bagay. Kung ganito yung abilidad, tawagin na lang natin itong purple gold eyes. Hahaha. Unang bises ko makakita ng tao na tumatawa habang nagpapalit ng gamot. Tapos na yung gamot mo, pwede ka nang umuwi mamaya. Si Jay. Hahaha. Xiao Fen. Okay ka lang. Narinig ka o nakipag-away ka, okay ka lang ba? Ang laki. Ang puti. Akala ko ba wala kang tinatago, tita? Xiao Fen. Tita, umupo ka. Sila naman yung unang nanakit. Ginamit nila yung jade para saktan ako. Tignan mo to. Ang sakit. Halika, hihihipan ko yan para sa'yo. Tita, ang bait mo sa akin. Naging matamis pa yung bibig mo dahil sa tama. Okay na yan. Magpagaling ka. Huwag ka nang makialam sa mga bagay sa Antique World. Kung wala kang mapuntahan, ako bahala ayo. Ngayong may purple gold eyes na ako, huwag kang mag-alala, tita. Sigurado kong mapapaganda ko ang buhay mo at ni mama. Oy. Ano? 500K ang operasyon. Tita, anong nangyari? Xiao Fan, sabi ng doktor, 500K ang operasyon ni mama. Kung hindi agad maoperahan, baka lumala ang kalagayan niya. 500 mo ang operasyon. Huwag kang mag-alala, Xiao Fan. Ako na ang bahala sa pera para sa operasyon. Kahit ibenta ko lahat, makakahanap ako ng paraan. Huwag kang mag-alala. Kung dati, 500 ni ay parang imposible para sa akin. Pero mayong may purple gold eyes ako. Kahit 500 is pa yan. Kaya kong bayaran. Tita, huwag kang mag-alala. 500 nilang yan. May paraan ako. Anong paran? May palaro tayo. Malaki. Akala ka ba walang ganito sa arcade? Pusta ka sa laki ulit. Double ang premyo kapag tama. Dito tayo sa laro na to. Panoorin mo kung paano ko. Kikita ng 500 ay. Nakakalungkot. Pasensya na, makikiraan ko. 20,000 lang, naglalaro pa kay Tatay Kian. Event lang para makahikayat ng customers sa mall. Ang ganda nga, pero ano ba, tong mga, tu. Lakas ng loob pumasok, pera naman kahit konti. Pero sapat na para matalo kayong lahat. Ang yabang mo tingnan natin. Paano mo kami matatalo? Bilisan nyo na ang pagtaya. 4, 5, 6, 15 puntos malaki. Ang galing talaga ng purple gold eyes. Taya ako sa malaki. Xiao Fen, baka pwede hindi muna tayo. Konti lang pera natin, pag natalo tayo wala na. Iwalang tiwala ako sa sarili ko, hindi tayo matatalo. Ilang bises ng malaki, imposibleng malaki ulit ito. Maliit sigurado, taya ako sa maliit, maliit, taya rin ako sa maliit. Walang atrasan pagkatapos magtaya. Maliit, maliit, maliit. Bilisan nyo na ang pagtaya. Nandito ang purple gold eyes, paano ako matatalo? Isusugal ko lahat ito, taya ako sa maliit. Ilang dekada na ako sa sugalan, hindi ako matatalo sa ganitong event. Mabibigo, ito taya ako sa malaki, 1, 5, 6. 12 puntos malaki. Taya rin ako sa malaki, sama ako, malaki. Taya ako sa malaki. Malaki, malaki, malaki. 1, 4, 5, 10 puntos maliit. Ay nakakalungkot. Tama ulit, baka si Xiao Fen. May talento talaga sa ganito, Xiao Fen. Paano mo nagawa yun? Dahil nandito ka kasi, tita. Sumwerte ako. Ang daldal mo. May daya ba? Nagtutulungan ba kayo? Niloloko nyo kami, hindi namin kilala to, sabihin nyo. Pinadala niyo ba? Tu. Pakalma po bossang,
Entertainment lang talaga ito. At kung hindi nyo ako pinagkakatiwalaan, esay tati Chien naman. Sir, sa inyo na ang pera. Salamat po. Ano, naniniwala ka na ba sa sinabi ko? Sige, aminado ako, swerte Montag lang talaga. Ayoko nang makipaglaro sa'yo. Xiaofen, ang galing Montag talaga. Para kang Diyos ng sugal. Buti na lang. Tamang-tama ang pera para sa operasyon. Kung hindi, delikado ang ko. Ate. Magpahinga ka lang, yung pera. Naipon na namin ni Xiaofan. Pagkatapos ng operasyon mo, pag gumaling ka na, kami ni Xiaofan, sasamahan ka naming umuwi. ₱1 lang, nahihirapan na ang bayani. Kung hindi ako nagkaroon ng Purple Gold Eyes, baka hindi ko na. Makita pa si nanay. Hindi pwede, kailangan kong kumita pa, mas maraming pera. Gusto kong mabuhay ng maayos si nanay at si tita. Tita, pahinga muna si nanay, halika, sama ka sa akin para kumita. Ano, gusto mo ulit sumali sa activity sa game center? Hindi pwede, sugal yan, kapag nahulog ka. Wala ka ng kinabukasan. Tita, sinong nagsabing sugal lang ang paraan para kumita? Pwede rin tayong sumubok ng swerte, may Purple Gold Eyes ako. Sa iba swerte lang, sa akin hindi. Sige, sasama ako, pero kapag nalaman kong ginagawa mo ang masama, alam mo na ang gagawin ko sa iyo. Uy, Xiaofan, ang sinasabi mong pagkita ng pera ay bumili ng loto, hindi ba't scam ang loto? Tita, sinong nagsabing scam ang loto? Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng anak ng swerte. Tara. Boss, lahat ng scratch cards nyo. Ilabas nyo na. Xiaofan, nawawala ka na sa sarili mo. Sigurado ka ba, lahat yan? Siyempre hindi, pipili lang ako, pili ng konti. Sige. Ito na lahat, ikaw na pumili, hoy. Pero una sa lahat, kapag nabili na, hindi na pwedeng ibalik. Boss, wag kang mag-alala, baka ikaw pa ang hindi umamin pagdating ng panahon. Tita, ikaw na mag-scratch. Hindi. Xiaofen, tutubeng mananalo tayo? Tita, hindi ka naniniwala sa akin. Siyempre naniniwala ako, pero kung ganito tayo maglaro, parang napakadali lang. Tita, sabi ko nga swerte lang, wala namang madali o mahirap, scratch mo na lang. Scratch ka una ha. Ay, nanalo talaga tayo, Xiaofan. 20,000 piso. Ano? 20,000. Ang galing mo talaga. Sigurado, totoong nanalo. Ako na. Tingnan ka o. Ang tumpak. Tita, ituloy mo na. Tingnan mo, ang dami pang natitira. Baka may mas marami pang sorpresa. Siege. Nanalo ulit. 5,000. Ha? Xiaofen, ang galing Montag talaga. Ikaw ang Diyos ng kayamanan, sumampa sa'yo. Yang 2 loto mo, katumbas ng 1 taong sahod. Naku po.
Naku Pio, totong nanlo. At lahat ay nanalo. Diyos ko! Paano mo nagawa? Ang premyo ay umaabot sa 150,000, ito ay himala sa himala, hindi ka panipaniwala. Xiaofen, SAP Rang Ito. Sapat na para sa pagpapagaling ng ete mo. Ang galing mo talaga. Ang lambot. Tita, sabi ko na swerte ako ngayon. Boss, lahat ng scratch card nyo. Ay cashin ko na. Oo, Siege, cash in kaonan gayon. Alipay, 150,000 na ang pumasok. Kuya, sabihin mo sa akin. Anong sikreto mo kung sasabihin mo lang sa akin? Babayaran kita na malaki, ano? Dahil may swerte akong Diyosa sa tabi ko. Kaya ang swerte ko. Ikaf. Mabulaklak ang dila. Salamat boss, may gagawin pa kami. Siege. Bumalik kayo. Babalik kami. Woo, 100% panalo. Ang galing ng batang to. Tita, kita ko para alagaan si mama. Pagod na pagod ka. Ilang araw na di ka natutulog, salamat sa'yo. Sinusumpa ko, Linfan, yayaman ako. Para mabigyan ko kayo ng magandang buhay. Hindi na kayo maghihirap. Naalala ko ang pamilya ni Senior Liu Oyan. Naghahandle ng Antigo at Jade, pwede ko siyang hingan ng tulong. Para pumasok sa industriya ng Jade. Baihaoran, bakit mo ako pinatawag? Oo yan. Ilang araw na lang, birthday na ni Lolo Liu. Alam ko, matagal ka na naghahanap ng magandang kunlunjede. Bilang regalo sa kaawan ni Lolo Liu, sakto. May nakuha akong magandang kunlunjede nitong mga nakaraang araw. Tingnan mo. Maganda ang Jade. Magkano ba? Royan, alam mo ang iniisip ko. Kung magiging girlfriend mo ako, sa'yo na ang jedi na ito. Bukod pa, sa birthday party ni Lolo Liu, may iba pa akong mamahaling regalo. Panaginip mo lang. Hindi ako magiging girlfriend mo. Ayaw ko na sa Jade na ito. Baihaoran, ano pa bang gusto mo? Liu Ruoyan, huwag kang magpakamalaki. Ang tagal kitang hinabol, nahirapan pa ako. Para mahanap ang kunlun jade na ito, para mapasaya ka. Ganito lang ang trato mo sa akin. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, hindi ka makakalabas ng pinto na ito. Ano ka ba? May lakas ka pa mangbanta sa ate ko. Linfan, Ate, huwag kang matakot, nandito ako. Liu Ruoyan, Zenozia? Bakit mo siya niyayakat? siya ang junior kong si Linfan. Lin Fen. Ikaw ba yung maliit na tindero sa Antique Street? Isang hamak na tindero, may lakas ka pang makipag-agawan sa akin? Mas mabuti pang umalis ka, kung hindi, papatayin kita ngayon. Baihaoran, huwag kang magsalita ng masama. Sinong babae mo? Kung gagalawin mo ang junior ko kahit isang buhok, hindi kita patatawarin. Liu Ruoyan, talaga bang para sa hamak na ito? Kakalabanin montag ako? Tandaan montag. Sa buong Longjiang, ako lang si Bai Haoran. Ang karapat dapat sa iyo, ang pamilya Bai lang. Ang makakapagbigay ng kunlun jedi na ito bilang regalo. Siya, isang hamak, may kakayahan ba siyang magbigay nito? Wow, umangat ang aking purple gold eyes. Ang purple gold eyes ay kayang sumipsip ng enerhiya ng jade, ibig sabihin. Kung maraming jade, maaari kong paangatin pa ang purple gold eyes. Isang basag na bato lang, hinahamon mo ang kunlun jade. Bai, ang dakila. Hindi mo ba talaga balak gamitin ang peking ito? Bilang regalo sa karawan ni Lolo Liu. Ano biyayong sinasabi mo? Ang kunlun jedi na ito ay binili ko na. At 30 milyon, ang pamilya Bai ay maraming eksperto sa jade. Hindi ko ba alam kung tunay o pek? Hamak ka. Anong basehan mo para sabihing pek ito? Basihan? Sige, ipapakita ko sa'yo. Saan ba ako kumuha ng lakas ng loob?
Naibagsak ang aking kunlun Jede. Patayin mo siya. Sino sa inyo ang maglakas loob na galawin siya? Senior sister, okay lang. Dilat ang mga mata mo at tingnan mabuti. Ito ba ang Kunlun Jade na pinagkagastusan mo ng 30 milyon? Nabasag agad sa isang pindot, hindi ito tunay na Kunlun Jade. Paano nangyari yon? Ito ang kunlun Jede na pinaghirapan kong makuha. Hindi pwedeng pek ito. Ba Ihaoran, talagang wala kang hiya. Gamit ang isang basag na bato bilang Kunlun Jade, okay lang sana. Pero sinubukan mo pang gamitin ang peking ito. Bilang regalo kay Lolo Liu sa kanyang karawan. Anong nasa isip mo? Hindi Totu. Wala akong ginawa. Bay Hauran, dahil sa relasyon ng ating mga pamilyang Bai at Liu. Hindi kita paparusahan ngayon pero kung maulit pa, tatalikuran na kita. Junior brother, umalis na tayo. Hindi. Junior brother, salamat sa iyo kung hindi. Ako sanay na tayo na ng Bay Hauran. Uwi na tayo. At gagantihan kita ng maayos. Senior sister, ang laki pala ng bahay ninyo. Senior sister, maliit na tulong lang naman yon. Hindi mo na kailangang magpakasal sa akin. Salita mo ayaw. Pero ang mga mata mo'y nakatitig naman. Gusto mo akong pakasalan? Hinding-hindi. Nadumihan ako ngayon, maliligo muna ako. Hintayin mo ako dito. Senior sister, anong nangyari? Senior sister, okay ka lang? Nasaktan ako. Tulungan mo akong tumayo. Lumabas ka na agad. Lumabas ka. Lumabas ka na. Lumabas ka na. Ano ang tinitingnan mo? Sabihin mo, anong nakita mo kanina? Wala akong nakitang kahit ano. Mabuti naman. Ikaw, tumulong ka ng malaki, paano kita pagbibigyan? Senior sister, alam mo naman na ang pamilya niyo ay negosyante ng Jade, di ba? Sa totoo lang. Gusto kong kumita, pwede mo ba akong isama para makakita ng mundo? Yun lang. Ang tanga mo. Sa ilang araw, kaarawan ng lolo ko. At may auction, puntahan mo na lang. Baka may makita pa akong kayamanan. Talagang hindi pangkaraniwan ang lakas ng pamilya Liu. Kaya palang magdaos ng auction sa sariling bahay. Salamat ate, pupunta ako sa auction para sumuporta. Hoy! Ano? Nasaan ka na ngayon? Sige, pupunta na ako. Anong nangyari? Kailangan mo ba ng tulong ni ate? Okay lang ate, yung maliit kong stall lang. May problema, pupuntahan ko. Paalam ate. Kayong mga tao, hindi kayo makatarungan. Ronan, ano ba talaga ang nangyari? Fan kuya, dumating ka na rin. Si Zhao Kaihong at mga kasama niya. Gusto kaming paupahan sa Tian, Yiju na masamang feng shui. Gusto kong mag-back out, ayaw nila at pinagbantaan pa ako. Ikaw na batang babae, sinabi mo masama ang feng shui ng Qian Yiju ko?
Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Nagsisinungaling ka, kumakalat ang balita. Masama ang feng shui ng Chen Yiju mo. Ayaw mo akong payagang mag-back out. Pinipilit mo pa akong umupa. Gusto mo lang kaming lokohin. Ano kung niloko kita? Ngayon pa lang, hindi ka pwedeng umayaw, magbayad ka na. Zubapi, hindi nyo inaasahan. May kayamanan pala sa likod ng tindahan na ito, pero akin na lahat ang mga kayamanan ito. Narinig mo ba? Sabi ng tatay ko, magbayad ka na. Huwag kang magpanggap na hindi nakakaintindi. Kailan ba namin sinabing ayaw naming umupa? Ikaf, Upahan namin ang tindahan na ito. Feng Kuya, huwag, may problema ang Xian Yiyot nila. Malulugi tayo kung upahan natin. Hindi pa natin alam kung malulugi tayo o hindi, tiwala ka sa akin. Tama yan. Pwede rin namang umupa kami. Pero kalahati lang ang dapat naming bayaran. Ang sira-sirang bahay nyo sa isang buwan. 1,000 lang ang halaga. Nababaliw ka ba? 1,000 lang para sa tindahan namin? Hindi ka ba nagtanong-tanong? Sa Antique Market, kahit anong tindahan. Hindi bababa sa 20,000. 1,000 lang. Kung ayaw mo, huwag. Sige, 1,000 na lang, bayaan mo na tatay. Ang tindahan natin, napakagastos ng pagpapagawa. 1,000 lang ang upa, napakamura kuya. 6 na buwan na hindi nagbubukas ang ating tindahan, 12,000 sa isang taon. Kahit 1,000 lang ang kikitain, okay na. Bilisan mo, kunin mo ang pera. Sandali, Fan, ako na ang magbabayad. Nandito ka para tulungan ako, hindi para magbayad. Paano mo ako papabayarin? Na-receive na sa Alipay ang 12,000 piso. Sige, tanggapin mo na ang pera at umalis ka. Ang bahay na ito ay amin na ngayon. Buti na lang at naintindihan mo. Bata, isipin mo na lang na binayaran mo ang 10,000 para sa isang aral. Aral. Hindi ako si Linfan na naglalaro ng lugi. Fen, tayo na lang ang natira. Sabihin mo na, may nakita ka ba? Maaga pa para sabihin sa'yo. Mamaya na sasabihin ko. Ang sama mo, Fan, itinatago mo pa sa akin. Maghanda ka ng ilang luoyang shovel, mamaya tayo yayaman. Luoyang shovel? Yayaman? Maghuhukay ba tayo ng libingan? Ano ka ba? Sa sarili nating bakuran lang tayo. Maghuhukay ng kayamanan. Fen, tutubeng may kayamanan dito? Kung meron, bakit hindi ito nakita ni Zhao Bapi at ng mga kasama niya? Dahil wala silang swerte. Talaga? Hindi lahat katulad ko na may X-ray vision. Fen, parang may nahukay na ako. Fen, may kayamanan talaga tayo. Fan, itong banga ay may itim. Baka may masamang espiritu sa loob. Biro mo lang, imposibleng may masama dito. Tara, buksan natin. Sabay tayo. Fan, puno ito ng silver coins. Ay, ito PA. Fen, isa pang banga NG silver coins. 2 malalaking banga ng silver coins, yayaman na tayo. Tahimik, huwag mo ngang inayin. Gusto mo bang malaman ng lahat na naghuhukay tayo ng kayamanan? Dito. Pasensya na, Fan, nasobrahan ako sa excitement. Ay. Totoong King Dynasty Dragon Coins, mahigit 100 taon na. Ang edad nito, Ang dragon coins na ito ay gawa pa noong King Dynasty. Isang piraso nito ay nagkakahalaga ng 10,000 at ang 2 banga na ito ay may 200 piraso. Ibig sabihin, mahigit 2,000,000 ang halaga. Ang galing mo talaga, Fan. 1,000 piso lang ang renta, kumita ka ng 2,000,000. Ano ba yan? huwag kang mainay. Ay wala namang tao, para na. Okay, umalis na sila. Itago muna natin ito, bukas na lang natin asikasuhin agad. Sigish, bukas tatawag ako ng buyer para ibenta. Lahat ng mga silver coins na ito.
Kuya Fen, dumating ka rin. May sasabihin ako sa'yo. Alam mo ba kung ilan talaga ang laman ng 2 garapon ng malalaking silver coins? Ilan? 216 Piraso. Isang piraso ay 10,000. So ang 216 na piraso ay 2.16 milyon. Mas mataas pa sa inaasahan nating 2 milyon. May sobra pang 160,000. Masaya ka na ngayon? Oo. Kung malaman ni Zhao na may ganito. Kamahaling kayamanan sa kanyang tindahan, siguradong magsisisi siya. Dahil lang sa 1,000,000 upa, nalugi siya ng mahigit 2 milyon. Ito ay leksyon na nararapat sa kanila. Ang tawag dito ay nagkakama ng maliit na durusan ng malaki. Tama. Kuya Fen, itong kat. Ay naglalaman ng mahigit 2 milyon mula sa pagbenta ng silver coins para sa'yo. Lahat sa akin. Siempre. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makakaganti. Salamat sa'yo kaya. Buong puso kong ibinibigay ang perang ito. Tama na, hati na lang tayo. Sa perang ito, Salamat, Kuya Fen. May pera na tayo. Gabi na, libre kita. Nasa akin ang ID ko. Kung matagal tayo, pwede tayong. gaano ka pa katanda? Ang nasa isip mo ay puro kalokohan. Itabi muna natin ang pera. Gabi, dadalhin kita. Sa birthday ni Lolo Liu. Gusto lang kitang matulog kasama. Wala namang masama doon. Ang auction ni Lolo Liu ay may birthday theme, nakakahiya namang pumunta ng walang dala. Ano kaya ang magandang regalo? Matandang bruha, isang basag na mangkok lang, binigyan na kita ng 500. Swerte mo na, ano pa ba ang gusto mo? Matandang bruha, isang basag na mangkok lang, 500 na ang binigay ko. Ano pa ba ang gusto mo? Matandang bruha, mahirap ka man, wala akong pakialam. Huwag kang magpaawa. Itong basag mong mangkok, 500, kung ayaw mo, umalis ka. Ang mag-amang zoo sa Longjiang Antique Market ay talagang walang ginawang mabuti. Boss Zhao, talagang amin ang mangkok na ito. Pamana ng pamilya, pakiusap, tingnan mo ng mabuti, pwede ba? Kailangan mag-aral ang apo ko, may sakit ang anak ko sa ospital. Kung hindi ako nagkakagipitan, hindi ko ito ipagbibili. Gago ka pala eh. May konsensya ka pa ba? Kahit matandang lola na ganito. Pinagtritripan mo pa. Ikaf na naman, gago. Pakikialaman mo pa ako? Gusto mong patayin kita? Paggalang sa matanda ay tradisyonal na kabutihan. Pinagtritripan mo ang matanda. Hindi ka ba natatakot na walang uwit ang anak mo? Sinumpa Montag ako? Makikipag-away ka sa akin? Gusto mong patayin kita? May karapatan ka pang magalit. Lumabas ka nga dito. Nakakatakot ang tingin nito. Linty, hintayin Montag ako. Huwag kang mahulog sa kamay ko. Si. Akala ko pang X-ray lang ang purple gold eyes, may pang-intimidate pa pala. Salamat, Pinata. Lola, narinig ko ang kalagayan nyo. Ito, meron akong 5,000 piso, kunin mo muna ito. Pagkain muna sa pangailangan. Pinata. Tanggapin mo na. Hindi ko pwedeng tanggapin ng walang kapalit. Lola, ano po ang ginagawa nyo? Binata, wala akong maibigay na kapalit. Itong mangkok, mula ngayon, sa iyo na ito. Mabuti kang tao. Ang mabuting tao ay may mabuting kapalit. Lola, ito po. Napakaraming mahihirap sa mundo. Gawin lang ang makakaya, bahala na ang Diyos. Parang totoong antike nga itong mangkok. Ang mata ko. Pamilyar ang pakiramdam. Baka nag-evolve na naman. Ang purple gold eyes ko. Ano nangyayari? Baka hindi lang pang X-ray ang purple gold eyes ko, kundi pang identify din ng mga kayamanan. Pero mas maganda ito. Nag-aalala pa naman ako kung saan kukuha ng regalo sa karawan. Sobra-sobra na ito bilang regalo. Liu Family Auction. Narito na ako. Ang auction na ito. Ang unang hakbang ko sa pag-abot ng tagumpay. Fan, Sobi Mo Auction Ito? Parang gambling sa yada ito a. Yaman ng pamilya Liu ay galing sa Jade.
Kaya natural, puro jade din ang auction. Ganong ba? Fan kuya, tingnan mo, dumating na si Kian Sani. Yan ang anak na babae ni Kian Sani. Si Kian Xueyi ba? Ang ganda. Ang dalagang ito ng pamilya Kian, maganda nga. Pero parang kulang sa katawan. Huwag kang mag-alala, Ronan. Hindi ka naman papahuli sa kanya. Talaga ba, Fen kuya? Siyempre totoo, mas malaki pa ang dibdib mo kaysa sa kanya. Fen kuya, kung ganon kaganda ako. Kumpara sa mga babaeng may premium code sa computer mo, sino mas maganda? Ay sus Mariosep, tinignan mo ang computer ko. Hindi sinasadya, fan kuya. Nung nakita mo yung mga kode, may naisip ka ba? Kailangan mo ba ng tulong? Gusto mo ba ng sampal? Fan kuya, kung kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. May nakita akong premium na bato, pupuntahan ko muna. Ikaw. Ang landi mo. Ano ba yung laman ng utak mo? Para sa iba, ang sugal sa bato ay sugal ng swerte, pero para sa akin, parang open book exam lang. Tama talaga ang punta ko dito. Kapag kumita na ako ng 2 milyon, titigil na ako. Wala pala, 106 na umi ang base price. Pagkatapos buksan, pwedeng ibenta ng 600 eh. 3 beses ang kita, sapat na. Miss, kukunin ko ang batong ito. Siege, Sir. Maliit man ang Murphy, pero mahal ang presyo. 30 pubi ang best price, pwedeng ibenta ng 500 eh, siguradong kita. Kukunin ko rin ito. Mukhang maganda ang batong ito. Pero pangit ang laman. Pero 1-0 lang ang totoong halaga. Maganda lang sa labas, bulok sa loob, pass. Fen kuya, tulungan mo ako. Nagustuhan ko yung batong yun. Nazira nung hiniva. Magkano ang nagastos mo sa batong yun? 130K ang ginastos ko. Tapos nung nabuksan, binili lang ng 30K. Lugi ako ng 70K. Hindi mo ba alam, 1-0 sa sugal, siyam talo. Kakakuha lang ng pera, nagyayabang ka na, gusto mo bang mapalo? Ay fan kuya, pasensya na. Patawarin mo na ako ngayon, hindi ko na ulitin. Sige. Kahit paano, nabawi natin ang 3,000. Hindi naman tayo lubog na lubog. Fan, sa tingin mo, malulugi ba tayo sa pagpunta natin dito? Malulugi. Nandito ako, imposibleng malugi tayo. Mamaya, ipapakita ko sa'yo kung paano. Kanina mo pa sinasabi, 10 sugal, 9 na talo. Ikaw ay ikaw, ako ay ako. Pareho ba tayo? Gusto mo pa bang mabawi ang puhunan mo? Oo. Kung gusto mong mabawi, manood ka ng mabuti at matuto. Ito pala ay isang yellow jade, na 20,000 ang presyo. 5 milyon ang kita, sa wakas may nakita rin tayong isa. Malaking bloke, Ronan. Hindi mo ba gustong mabawi ang puhunan mo? Bilhin mo ito. Ang liit nitong bato, 20,000. Fan, naniniwala ako sa'yo, kahit anong sabihin mo. Kahit bumagsak o tumaas ang presyo nito, bibilhin ko. Hintayin mo ang magandang balita. CJ. Kung sakaling bumagsak, huwag kang iyak. Huwag mong sabihin yon. Siguradong hindi babagsak. Fan, protektahan mo kami. Sana tumaas, siguradong hindi babagsak. Ito ang bato na gusto ko. Kahit hindi ito scam, ang mga dekalidad na bloke ay nasa akin na. Fen, mahal na mahal kita. Kahit anong sabihin mo sa hinaharap. Susundin ka o. Huminahon ka. Sabihin ko sa'yo, wala akong interes sa'yo, bata ka. Yaman na tayo. Yung block na sinabi mo kanina, tumaas ang halaga. Pinili na ni Kiansan. 5 milyon. Tingnan mo, hindi ko pa nakikita. Ang ganitong kalaking pera. Fen, talagang. Sugo ka ng sugal sa bato. Ang babaw mo. 5 milyon lang. Ganyan ka na. Sabihin ko sa'yo, kung susunod ka sa akin, mas malaki pa ang kikitain mo. Fan, pwede mo bang ibigay sa akin? Ang bank account MO? May gagawin ako. Bakit mo kailangan ng bank account ko? Yung block, hindi ba't sinabi mo sa akin na bilhin? Ngayon, tumaas ang halaga. Yung kita. Hati tayo. Hindi. Hati tayo, parang hindi maganda. 250,000 bawat isa. Ganito, ako 240,000. Ikaw 260,000. Ano sa tingin mo? Hindi ko inaasahan na sa harap. Ng ganitong kalaking pera. May isip mo pa rin hatiin sa akin. Sige, itago mo na lang ang pera para sa sarili mo. Itago mo para sa mga emergency sa hinaharap. Ay hindi pwede iyan.
Sinabi ko hati tayo. Seryoso ako, hindi ako nagbibiro. Hindi ko talaga kailangan, ikaw ang nanalo sa material na ito. Kunin mo na lang, at saka paano mo nalaman na ikaw lang ang mananalo? Hindi ba pwede akong manalo rin? Tama ka, Kuya Fen, ang yaman Montag ng gayon. Tiyak na mananalo ka rin. Kukunin ko ang material na ito. 600,000, Kuya Fan, ang material na ito. Ay 600,000, paano kung matalo ka? Malaki ang lugi mo. 600,000 lang, kung ayaw mong mag-alay, hindi ka makakakuha. Kung susugal, malaki ang taya, ito siguro ang pinakamagandang material sa buong lugar. Hindi ba? Oo nga. Kuya Fan, sige lang, Futureland MO. Kung matalo ka, alagaan kita. Junior, kailan ka dumating? Bakit hindi mo ako sinabihan? Senior, Junior, ipakikilala ko sa iyo. Ito ang pinsan kong si Liwiaksin. Ete, ito ba ang mahirap mong junior? Amoy mahirap at wala pang alam sa mundo. Nag-aral pa ng sugal sa bato, ikaw. Senior, bakit ang baho ng bibig ng pinsan mo? Kumain ba siya ng tae kanina? Ano? Sinabi Montag? Naniniwala ka bang puputulin ko ang bibig mo? Isang maliit na vendor lang, walang pera. Walang kakayahan, bibig lang ang magaling. Nag-aral pa ng sugal sa bato, hindi ba takot kang mawalan ng panty? Mali ka. Hindi matatalo si Kuya Fan. Anong silbi ng matigas na bibig? Ang resulta ang mahalaga. Kapag nanalo, saka mo sasabihing magaling, kayong mga tulad ninyo. Marami na sigurong nalugi. Ano? Ete, palisin na lang natin sila, ang mga mahihirap na ito. Hindi karapat-dapat sa lugar ng pamilya Liu. Una, ang junior ko ay hindi mahirap. Huwag mo na siyang insultuhin. Pangalawa, napakagaling ng mata ng junior ko. Ang material na pinili niya ay hindi siguradong matatalo, kahit na matalo man. Ako ang magbabayad. Kuya Fen. Mabait naman ang senior mo sa iyo. Baka may gusto sa iyo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, tumahimik ka. Darating SI yang master by SI lugar ngayon. Kung makita niya ito, siguradong magagalit siya. Anong kinalaman sa akin kung magalit siya? Ang alam ko lang, habang nandito ako, walang makakapanggulo sa iyo. Ruoyan, ang tagal kitang hinana. Akala ka o nazan ka. Linfen, ikaf na naman. Ang kapal na mukha mo, noong nakaraan. Pinagsak mo ang aking kulunjede, hindi pa kita sinisingil. Ngayon, may lakas ka pa ng loob na haapin ako. Gamit ang isang sirang bato, kunwari ay kunlon jade. Gusto mong lukuhin ang aking ate, kahit hindi ito nagtagumpay. Ngayon, nagkukunwari ka na parang walang nangyari. Sino ba talaga ang walang hiya? Linfen, ikaf. Baihauran, ano ang gusto mong gawin sa aking kapatid? Ruoyan. Bakit mo pa siya pinoprotektahan? Ano naman? Ikaf. Bai Xiao, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa Atko. Gusto niyang isama ang taong ito sa stone gambling. Sinubukan ko siyang palisin. Matigas ang ulo niya, ayaw umalis. Isang hamak na tinderong naglalago, nangahas na sumali sa stone gambling. Talagang walang alam sa mundo. Baihauran. Ako, isang lalaki, bakit ako pinoprotektahan ng ate? Hindi pwede, kailangan kong bumawi. Sa tono ni Bai Xiao. Ang galing mo pala sa stone gambling. Lin, alam mo ba kung sino itong kasama ni Bai Xiao? Zeno? Lin, sasabihin ko sa iyo. Ang tiyuhin ko na si Majin ay kilalang gambling king sa Hilaga. Ang mga batong napili niya, 9 sa 10 ay tumataas ang halaga. Hindi pa siya nagkakamali. Nako, ang mga mata ko. Ang espiritu ng Jade na ito ay nasipsip ng Purple Gold Eyes. Ang baihauran na ito talagang mabuting tao. Tuwing dumarating siya, may dalang sorpresa. Kung ganon, dahil ang kasama mo ay tinatawag na Gambling King. Subukan nating magpustahan. Dahil pareho na tayong nakapili ng bato. Hatiin natin ngayon ang may mas mataas na halaga ang mananalo. Ang talo ay dapat lumuhod at humingi ng tawad, kaya mo ba? Bakit hindi? Noong naglalaro pa ng stone gambling ang tiyuhin ko, wala ka pang alam. Isang batang naglalaro ng putik, titingnan ko kung paano ka magwawakas. Kapatid, sigurado ka ba? Mukhang hindi simpleng tao ito. Paano kung matalo tayo? Ate, ako ay walang pakialam, ngunit sila. Halatang pumunta sila ngayon para guluhin ang okasyon. Kailangan kong ipaghiganti ito para sa'yo. Ano? Si Linfan, naglakas loob pa talaga? Para lang ipaghiganti ako. Originally, itong pinakamagandang material ay plano kong huling putulin. Pero dahil nagpakita na si Baihauran sa harap ko, mukhang kailangan ko na lang magpakitang gilas. Lin, mukhang hindi mo pa nakikita. Ang mga video ng tiyuhin ko sa pagpili ng bato. Ang mga batong napili niya, halos siguradong tama, hindi siya nagkakamali. Maghintay ka lang, luluhod ka rin para humingi ng tawad sa akin. Sino nagsabing matatalo si Fan? Ang galing-galing ni Fan. Yung material na pinili niya para sa akin kanina. Tumubo agad. AME, swerte lang yan,
Pulad ng bulag na pusa na nakahuli ng patay na daga. Isang bisis lang tumubo, hindi yan sapat. Ang pagpili ng bato ay nasa mata. Hindi es aswerte. Ang swerte ay parte rin ng kakayahan. Xiao Fan, sigurado ka ba? Kailangan mo ba ng... Gigi, huwag kang mag-alala, okay lang ako. May plano ako. By the Xiao. Ang lakas ng loob mo. Tingnan natin kung paano ka. Luluhod para humingi ng tawad sa akin. Gigi, pakiusap, tawagin mo yung tagaputol ng bato. CJ, Linfan, maghintay ka lang. Luluhod ka rin para humingi ng tawad. Sino ang luluhod? Hindi pa sigurado. HMP. Batang walang alam, hindi alam ang taas ng langit. Hito na. Ete, bakit ka pa nagtatakip? Ay, huwag kang mahiya. Ipakita na ang resulta para humingi ng tawad itong batang ito kay Baida Xiao. Ha ha ha. Naked hanayo be? Purong glass, type 10 yang green. Ito ang kakayahan ng tiyuhin ko. pasensya na, itong material ay kay Shidiko. Ito ang basura ninyo. Ano? Imposible. Ang tiyuhin ko ay hari ng pagpili ng bato. Paano naging basura ang kanyang napili? Ikaw ang pumalit. Ang hugis ng Rostone ay na-document na. Kung hindi kayo naniniwala, pwede nyo ring tingnan. Imposible. Siya lang ay isang ordinaryong tao. Paano siya nakapaglabas ng purong glass type Yenjiang Green? Ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Fen, ang galing mo. Nakakuha ka ng Zenyang Green. Mas maganda PASA full yellow yade kao. Fen, mahal na mahal kita. Shidi, ang galing. Hindi lang tumubo ang material na ito. Sobrang laki ng tubo. Lahat ito ay swerte lang. Kapatid, ako ay mula sa distritong kabisera ng Kyushu. Ang baso na ito ay birded. Ibenta mo na sa akin, sisingilin kita ng 15 milyon. Hoy, ang babaw mo naman. Wala kang kwenta. 18 milyon ang ano ko. Ano bang numero NG kat mutat? Ay, transfer kao agat. Ama, nais ba nating manalo ang piraso ng Zenyang Berdeng Baso? Ang pamilya Kian, 25 milyon ang kaya naming ibayad. Kami ang wantong group ng pamilya Kian. Ano maalo ng 25 milyon? Bumili ang Zenyang Green Glass. Pamilya Kian na naman, wantong grupa. Yang yellow yade kanina. Sila rin ang kumuha. Kapag gumalaw ang pamilya Kian, wala na tayong pag-asa. Sige na, humanap na lang tayo ng iba. Hindi natin kayang makipag-agawan sa pamilya Kian. Brother Fan, ito ang pamilya ni Miss Kian. Mangyaring ibenta ito sa kanya. 25 milyon yana. Ginoo, 25 milyon. Kukunin na ito ng pamilya Kian. Ayak kabia? Pwede pa bang taasan? Kung magbubukas ka ng Berdeng Emperor, marahil magbibigay ako ng higit pa. Emperor Green, kalimutan ito. Mukhang wala na akong swerte ngayon. Sige, 25 milyon. Sa pamilya Kian na. Sige, pakisend ang card number. Ay, transfer kao agat. Ito ang card number. I-transfer ang 25 milyon agad. Ang laki ng kinita. Magandang pakikipagtransaksihan. Kapag may ganitong high quality na materyales ulit, tawagan mo ako. Ang wantong group ay laging handang bumili. Talagang kahanga-hanga ang kayamanan ng Wantong Group. CJ, kapag may magandang materyales ulit, siguradong ikaw ang hahanapin ko. Bye, kung pupunta ka, lumuha at humingi ng tawad sa akin. Linfan, kahit lumuha ako at humingi ng tawad sa iyo, karapat-dapat ka ba? Huwag kang magpakapal ng mukha, par. Bay na wala isang bises. Alam mo ba ang kasabihang kapag may pagkakataon, magpatawad? Kung si Linfan ang natalo, magpapatawad kaya kayo? Tama, mukhang ayaw nyo lang tumupad sa usapan. Laro na ang katotohanan, ang materyales ko ay mas maganda kaysa sa inyo. Tuparin ang usapan, lumuha at aminin ang pagkatalo. Linfan, kumita ka na ng mahigit 20 milyon sa materyales na yan. Magtira ka na lang sa sarili mo. Hoy, ang pera para sa materyales na yan ay galing sa Wantong Group. Ano ang kinalaman nun sa pustahan? Lumuha ka. Linfan, naghahanap ka ng away. Tigil na kayong lahat. Lolo, bakit ka na parito? Kung hindi ako pupunta, gulo na ang mangyayari dito. Malaki o maliit man ito, hayaan mo akong magsalita ng patas. Si Haoran ay isang mayamang anak ng pamilya. Marangal ang kanyang katayuan. Hindi na kailangang makipagtalo sa batang ito. Tungkol sa bagay na ito. Sa tingin ko, hayaan na natin ito. Lolo, paano kung matalo si Linfan? Hindi nila palalampasin si Linfan. Ang ibig kong sabihin ay hayaan na si Bai. Huwag na mag-isip ng labis, tuparin na lang ang kasunduan.
Ang patas na salita ng matanda. Medyo may punto ang sinabi niya. Lolo Liu, pinapaluhod mo ba ako sa lalaking ito? Ang tao ay dapat mapanatili ang kanyang salita. Bilang isang mayamang anak ng pamilya Bai, wala ka bang kakayahang yumuko at tumayo ng matatag? Hindi ako. Siyempre, kung ayaw mong lumuhod, hindi kita pipilitin. Pero sa handaan ngayong gabi, umuwi ka na lang, Bai. Ay, Lolo Liu. Sige. Luluhod ako. Lin. Mali ako. Paumanhin. Mabuti, mabuti. Ang bait mo talaga. Tandaan mo ito, hindi pa ito ang katapusan sa ating dalawa. Binata, ikaw ay matatag sa harap ng problema at may sariling prinsipyo. Sa hinaharap, magiging matagumpay ka. Salamat sa papuri, Lolo. Tapos ng usapan, umalis na kayo, mga tao. O yan, umuwi na tayo. Junior, huwag mong kalimutang dumalo sa kaarawan ng lolo ko mamayang gabi. Sige, senior, magkita na lang tayo mamayang gabi. Kuya Fan, hindi ko inakalang balang araw. Magiging milyonaryo rin ako, at 5 milyon pa. Talagang swerte ka OSIO. Baka mamayang gabi, magsuot ako ng black stockings para sa'yo. Layo ka sa akin, ayoko. Simula bata pa tayo, wala akong interes sa'yo. Kuya Fan, baka gusto mo ng lalaki. Ipakilala ko sa'yo ang pinsan kong lalaki. Layo ka, ikaw ang gusto ng lalaki. Uunga, gusto ka ONG lalaki, Kuya Fen. Baka may gusto ka ng tao, hayaan mong hulaan ko. Baka young senior MO? Ang kulit mo, gusto mo bang paluin kita? Baka paluin kita sa kwet. Hindi na ako magsasalita, mamayang gabi pag uwi ko. Sasabihin ko sa mga magulang ko ang tungkol sa'yo, para magpakasal tayo. Huwag kang maglakas loob, hindi ko kakainin ang damo sa tabi. Ikaw. Ay, tita. Xiao Fan, marami akong nilutong masarap para sa iyo. Tandaan mong umuwi para kumain. Tita, kailan ka natutong magluto? Huwag mo nang isipin yan. Pag sinabing umuwi ka, dumiretso ka na. CJ. Xiao Fan, tulungan mo akong kunin ang tuwalya. Nakalimutan ko, nasa sofa lang. Ah, CJ. Tita, saan ko ilalagay ang tuwalya? Ako na. Ako na. Tita, magbihis ka muna. Nahihiya ka pa sa tita mo? Sige, magpapalit ako ng damit. Mamaya, lulutuan kita ng masarap. Halika, Tikman Montag. Tita, 2 ulam lang to, inabot ka ng hapon. At saka, tita, kailan ka natutong magluto ng Indian food? Ono Biayan, Hindi to Indian food, Sichuan cuisine to. Fish-flavored pork, Kung Pao chicken. Unang bises kong magluto, tikman mo. Tita, hindi mo kailangang matutong magluto. Ano ba ang alam Montag? Lalabas na ang nanay mo sa ospital. Gusto ko siyang lutuan bilang welcome. Halika. Tikman Montag. Kumusta? Tita, may gagawin pa ako. Mauna na ako. Lin Fen, bumalik ka. Buti na lang mabilis ako, kundi. Bago pa man ako umasenso, muntik na akong mamatay. Balik tayo sa usapan sa birthday ni Lolo Liu. Ay, mga bihirang antigong lilitaw. Hindi ko alam kung anong makukuha ko sa party. Naway mabuhay ng matagal si Lolo. Lolo Liu, binabati rin kita. Naway mabuhay ng matagal tulad ng dagat at bundok. Batang lalaki, salamat sa iyong pagbati. Magaling ka pala. Sa lugar ng mga Liu,
Nakakuha ka ng high-grade jade. At ginawa mong sikat ang lugar nila. Linfen, hindi ka o akalain na. Lilitaw ka pa sa harap ko. Ngayon talaga kita pagbibigyan. Ano ba ang silbi ng pagbati kong? Pakitang tao lang naman, ngayon ay 70th birthday ni Lolo. Nasaan ang regalo mo? Hindi ka ba? Wala ka bang dalang regalo? Ang regalo sa karawan, nasa bag ko lang. Kayo ba? Kayo, hindi kaya. Wala kayong kahit isang regalo sa karawan. Anong klaseng tao ka para ikumpara sa amin? Halika, ipakita natin sa kanya ang ating regalo. Ito ay obra maestra ni Fubaoshi noong mga nakaraang taon. Sa Christie's Auction House sa Hong Kong na nabili ng 5,600,000 piso. Iyon pala ang lawang ito. Ito ang lawan na gusto kong kolektahin. Pero sayang, hindi ko mahanap ang nagbibenta. Hindi ko inasahan na naunahan ako ni Boss Bai. Ang ganda ng gesture ni Boss Bai. Ibinigay niya ang lawang ito. Kaya naging walang kwenta ang mga regalo namin. Pamakita ng isang bata kung ano ang tunay na kakayahan. Ang kakayahan ni Boss Bai. Hindi talaga pwedeng hindi ipakita. Isang maliit na regalo lang, basta masaya ang lolo. Kahit papaano, nagpakita rin tayo ng pagmamahal. Linfan, ngayon ay kaawan ng lolo mo. Nasaan ang regalo mo? Ipakita mo sa amin. Isang mahirap lang siya. Anong magandang regalo ang maibibigay niya? Kahit anong ibigay niya. Sa harap ng regalo ng pamilya Bai, basura lang yan. Tingin ka o. Nahihiya na siyang magpakita ngayon. Kaibigan ko si Linfan, ano man ang regalo niya, ay pagmamahal. Ang pamilya Liu ay hindi kailangan ng regalo. Para sa pinahalagan sa tao. Ruoyan, kaarawan ng lolo mo ngayon. Ang taong dinala mo, walang regalo. Hindi ba't ikinahihiya mo? Ang espiritu ng larawan na-absorb ng aking purple gold eyes. Kaya ngayon, ang larawan ay may anyo pero walang kaluluwa. Hindi na ito tunay na larawan. Kasalanan ito. CJ, kahit wala akong dalang regalo, mas mabuti pa yon kaysa sa iba na nagbigay ng peking larawan. Akala ko may magandang dahilan ka. Pero ito pala ang sinasabi mo. Hindi ko inasahan na magsasalita ka ng ganyan. Hindi mo ba sasabihin na peke ang regalo ko? Tama. Tama, peke ang larawan na ibinigay mo. Hinamon mo ako na peke ang aking regalo? Bigyan mo ako ng patunay. Kung hindi, hindi ka makakalabas ng pituan na ito. Gusto mo ng patunay? Natatakot ako na kapag ipinakita ko ang patunay. Lahat kayo ay mapapahiya. Siyempre kailangan ko ng ebidensya. Paano naman kami sa pamilya Bai magbibigay ng peke? Sa tingin ko, naiinggit ka lang. Linfan, bakit mo sinasabing peke ang painting na ito? Sa tingin ko, tunay naman ito. Ate, hindi ako nagbibigay ng malalaking salita. Ipapaliwanag ko ng malinaw. Kung gusto mo ng ebidensya, ibibigay ko sa iyo ang ebidensya. Ang tunay na landscape painting ni Fubaoshi ay gumagamit ng isang teknik na tinatawag na Baoshaikon. Ito ay tinatawag na broken brush scattered strokes na nagpapakita ng kahanga-hangang estilo. Tama ang lahat ng sinabi niya. Talagang alam niya. Ang painting ni Fubaoshi. Mga kasama, tingnan niyong mabuti ang painting na ito. Mayroon ba ito ng sinasabi kong aura? Kaya't sigurado ako, peke ito. Ito ay peking painting. Kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong maghanap ng ibang eksperto sa pagkilala ng mga antigo para sabihin ulit ang authenticity ng painting na ito. Hindi ko inaasahan na marunong din siyang mag-identify ng mga antigo. Ano ba ito? Bakit parang iba ang itsura ng painting na ito? Aysa sa dati? Junior, sigurado ka bang peke ito? Malaki ang pamilya Bai. Hindi naman siguro sila magbibigay ng peking painting bilang regalo sa lolo mo. Ate, kung sinabi ko, may basihan ang aking desisyon. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ka sigurado, sabihin mo lang sa akin, tutulungan kita. Sigurado ako. Binata, marunong ka palang mag-identify ng mga antigo. Lolo Liu, kaunti lang ang alam ko. Pero may problema talaga ang painting na ito. Kung hindi kayo naniniwala, Lolo Liu, maaari kayong maghanap ng ibang eksperto para suriin ulit ito. Naniniwala ako sa sinabi mo. Imposible. Paano naman kami sa pamilya Bai magbibigay ng peke? Ano ba ang sinasabi mo? Dahil magkaiba ang inyong paniniwala. Maghahanap ako ng isa pang respetadong eksperto. Pasuriin ulit ito. Kilala siya bilang Golden Eye. Ang pinakamahusay na eksperto sa aming lungsod. Salamat, Lolo Liu. Sige, ipatawag natin agad. Gusto kong makita. Sino ang magsasabing peke ang regalo namin sa pamilya Bai? Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Kung ganoon, tayo'y magpustahan. Pustahan ulit? Ano, Bai, natatakot ka na ba? Hindi naman. Sabihin mo, ano ang pustahan at ano? Pustahan natin kung tunay o peke ang painting na ito. Kapag dumating ang bagong eksperto at napatunayan ang authenticity nito, kung totoo ang larawang ito,
Ako si Lin Fan ay magsusorry sa pamilya Bai. Ikaw na nagtitinda sa kalye. Ano ang may offer mo bilang sorry? Ito ang aking offer. Ano? Isang Ming Swan de blue and white porcelain bowl. Regalo ko kay Lolo Liu. Kung mali ako, ibibigay ko ang bowl na ito. Bilang sorry sa pamilya Bai. Kung tama ako, dapat kang humingi ng tawad at ibigay sa akin ang larawan. Kahit na wala ang espiritu ng larawan. Pero kung sakaling bumalik, malaki ang kikitain ko. Binata, saan mo nakuha ang banal na bowl na ito? Lolo Liu, swerte lang po at nakakuha ako nito. Para po sana sa inyong birthday. Pero dahil may gustong manggulo, kailangan kong baguhin muna ang desisyon ko. Kalokohan. Kung peka ang akin, yang baso Montag. Pekerin. Tara, zinobea ang tako? Lolo Liu, pakiusap tawagin niyo ang eksperto. Para makita. Kung alin ang pek, ruo yan. Tawagin Montag si Master Wei. CJ, Kapag napatunayan na totoo ang akin. Zazampilin kita. Kung peke ang larawan mo, ikaw ang dapat sampalin. Binaka ng pamilya Bai. Hindi ako naniniwala. Isang hampas lupa. Marunong magsugal sa bato. Ngayon naman sa antigo? Hampas lupa ako pero ang paningin mo, mas masahol pa sa akin. Ikaf. Lolo, dumating na si Master Wei. Master Wei, tamang-tama. Pakitingnan naman, kung peke ba ang larawan ko. Master Wei, totoo ang larawan ko, di ba? Base sa aking pagsusuri, ang larawan ay pek. Parang toto, parang hindi. Hindi malaman kung ano ang toto. Sa industriya, ito ay itinuturing na pek. Kaya ipinapahayag ko, peke. Ang larawan ito, imposible. Ang larawan ng pamilya Bai, hindi pwedeng pek. At ang larawan ko, ay binili sa auction. Ano, Master Bai? Mali ka. Sech, tingnan mo ulit ng maigi. Paano? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Ang mga teknik na ginagamit ko, ay ang lihim na mata, kilala bilang tunay na mata ng Diablo. Sa loob ng 40 taon sa pagtatasa ng mga kayamanan, hindi pa ako nagkakamali. Ano ba ang alamontag? Anong top tier? Anong appraiser? Anong lihim na mata? Umalis ka na. Hindi maaring peke ang aking bagay. Siguradong nagkamali ka sa pagtatasa. Hindi maintindihan. Baihaoran, si Master Wei ay kinikilalang appraiser sa industriya. Huwag kang magulo dito. Sig, kahit pek ito, pero ang sira-sirang mangkok na hawak niya, ay siguradong pek rin. Tingnan Montag nga. Kaibigan, maaari ko bang makita ang mangkok na iyan? Salamat, Master. Mainam din para mapatahimik ang ilan. At mapasara ang kanilang bibig. AMEA, kung peke ang aking painting, ang sira-sirang mangkok mo, ay mas walang kwenta pa. Hindi ako naniniwala na ang isang tulad mo ay makakapagbigay ng regalo na mas mahal pa sa akin. Kaibigan, saan mo nakuha ang mangkok na ito? Ito ay swerte lang na nakuha ko. Ang mangkok na ito ay tunay. Ginawa noong panahon ng Ming Xuande, gawa sa Jingdezhen, at para sa emperador. Ito ay gamit ni Emperor Xuande ng Ming para sa pagsusugal. Kung maayos ito, ang halaga nito ay hindi bababa sa 10 milyon. Kahit na nasira ngayon, ang halaga nito ay hindi bababa sa 5 milyon. Imposible! Paano niya nagawang magbigay ng regalo na mas mahal pa sa akin? Walang imposible. Hindi lang ito na ibibigay ko rin ang sapphire blue glazed ball na ito. Kay Lolo Liu bilang regalo sa kanyang karawan. Napakamahal ng regalong ito, pero ibinigay mo sa akin. Ako ay Psilon. Labis na nagagala, pero ako ay 70 taong gulang na, hindi ko dapat samantalahin ang kabataan mo. Ang sapphire blue glazed bowl na ito, mas mabuti na itago mo na lang para sa iyong sarili. Naku, Lolo Liu, dumating ako rito. Para sa iyong kaarawan. Hindi ko ito maaaring bawin. Tanggapin mo na lang ang sapphire blue glazed bowl na ito. Kapag nakakita ako ng magaling na restore, papagawa ko ito. Ang purple gold wheel ay sumisip ng 2 beses na spiritual energy. Malapit na itong mag-level up. Sana sa susunod ay magkaroon ito. Nang kakayang ayusin ang mga artifacts. Sa oras na yon, maayos na. Ang sapphire blue ko. Ngayong nanalo na ang aking kapatid sa pagsusugal. Dapat mo na rin tuparin ang iyong pangako. 8. Hindi na kailangan ng paghingi ng tawad. Ibigay na lang niya sa akin. Ang painting na yon. Bakit? Bakit ko dapat ibigay sa iyo ang painting ng aming pamilya? Susunugin ko na lang kaysa ibigay sa iyo. Ang prestihiyosong pamilya Bai sa Beijing, wala na bang palabra de honor? Liu Ruoyan, ang aming pamilya Bai at ang inyong pamilya Liu ay magkaibigang matalik. Ang pagiging agresibo mo ay sobrang pang-api. Bai Xiao, magkaiba ang pagkakaibigan at ang pustahan. Ayokong maging isang sinungaling at masamang tao ka. Ikaf, Di ko inakala, ate, ang galing mong mangasar pala. haoran, dahil peke ang larawang ito. Tanggapin nyo ang pagkatalo. At ibigay ang lawan kay Lin. Bakit? Dahil ito ay pamilya Liu. Ako si Liu Huangxiong.
Ang saksi sa pustahang ito. Zapat na BA yun? Ikaf. Sige. Nagtutulungan kayong lahat para lokohin ako. Lahat kayo sa pamilya Liu, pinoprotektahan nyo itong hamak na tao. Sige. Ayaw ko na sa lawan na to. Hindi, to ang huli. Junior, sa'yo na ang larawan ngayon. Salamat, Ete. Sa wakas, akin na ang lumang larawan. Kaibigan, ano ang gagawin mo sa peking lawan na to? Hindi mo naman siguro ito ituturing na tropyo? Ganito kasi ang totoo kong pagkatao. Ay isang nagtitinda sa tabi-tabi. Bagamat peke ang larawang ito sa aming lumang bayan, maaari pa itong ibenta ng mahal. Kukunin ko para pandekorasyon. Baka tumaas pa ang halaga nito. Talagang hindi ka nag-aksaya? Ay, ginagamit mo ang lahat. Bakit naging peke ang larawan matapos kong ma-absorb ang enerhiya nito? Sana sa hinaharap, maaari pa itong maayos. Kung hindi, ang lumang larawang ito, ay talagang nasira ko na. Kasalanan ko. Ano na iniisip mo? Ang lalim ng pag-iisip mo. Umupo ka, malapit ng kumain. Hindi na ako kakain. Alam mo naman ako, hindi ako komportable sa ganitong sitwasyon. Sige, hindi na kita pipigilan. Ito para sa'yo. Lolo Liu, aalis na ako. Sige, lahat, tapos na, tu. Ingat. Napapansin ko, iba ang tingin mo sa batang to. Ah, hindi pa kita nakikitang masaya ng ganito. Lolo, anong pinagsasasabi mo? Magkaibigan lang kami. Kahit hindi ko alam kung bakit kapag kasama ko si Linfan. Mas masaya ako kaysa karaniwan. Iba talaga ang batang to. Hindi siya pangkaraniwan. Kung maakit mo siyang bumalik at maging apo ko. Ako ay handang tanggapin yun, Lolo, ayaw kong maghanap ng manugang para sa'yo. Hindi ba't masaya na kasama mo ako? Si. Ginoong Lin, nagkita na naman tayo. Ang dalagang Kian, si Kian Sui. Bakit niya ako hinahanap? Ako, itim na lace. Mukhang mataray ang dalagang Kian. Pero ang sexy pala ng suot. Ginong Lin, parang. Nadudugo ang ilong mo. Ha? Medyo tuyo kasi ang panahon ngayon. Maliit na bagay lang to. Ano ang kailangan mo, binibining Kian? Ginoong Lin, nais kong ibigay sa'yo ang isang malaking oportunidad. Malaking oportunidad? Hindi naman tayo masyadong close ng pamilya Kian. Bakit mo gustong bigyan ako ng malaking oportunidad, binibining Kian? Ang iyong kakayahan sa pagtaya ng bato, kahit ang hari ng sugal ay humahanga. Ang oportunidad na ito ay nararapat sa'yo. Ha? Sige, sabihin mo, nakikinig ako. Sa mga susunod na araw, ang aming pamilya ay magdaraos ng isang subasta ng mga bato. Sana ay dumalo ka. Bukod pa riyan, bibigyan kita ng bayad, hindi bababa sa 3 milyon. Ano sa palagay mo? Ginagawa akong tauhan nitong dalagang Kian. Basta tulong montag lang ako. Magiging kaibigan mo na ako, si Kian Sui. Pag-isipan ko muna. Gusto ko lang itanong. Kailan ba ang subasta? Mga 5 araw pa. Ginoong Lin, may problema ba? Gusto ko lang ng normal na paghahanap ng Jade. Gusto ko lang nang tahimik na kita para sa pamilya ko. Ayokong magkaroon ng kaaway. Kung ganon, ibahin ko ang sasabihin ko. Sa subasta. Anumang problema ni Ginoong Lin, ang pamilya Kian. Ang sasalo, ano sa palagay mo? Laging hinahanap ni Bai Hauran ang problema sa akin. Kung may pamilya Kian nakakampi, baka hindi na siya mangahas. Kung ganon ang sinabi mo, binibining Kian, ang inyong subasta ng Jade, tiyak na dadalo ako. Ayos. Binibining Kian, malapit na ang gabi. Uuna na ako. Magkita na lang tayo pagkatapos ng 5 araw. Sige, Ginong Lin. Linfan, ikaw ang unang lalaki na nangahas na tumawad sa akin. Kuya Fen, gising ka na ba? Tara, bumili tayo ng bahay. Malapit nang ma-discharge ang nanay mo, di ba? Sa Longjiang City. May bagong development na Emerald Garden. Perfect para sa recovery. Si Wang Bruonan. Mainay nga, pero mabuti naman ang ugali. CJ, pumunta tayo sa Emerald Garden mamaya. Kung okay, doon na tayo titira. Sige Kuya Fan, pupuntahan na kita. Sir, ano po ang may tutulong ka sa inyo? Magkano ang isang unit dito? Yung villa 8 po ba? Yung nakaharap sa timo. Yun nga, Sir, ang villa na ito ay nakakahalaga ng 12 milyon. Mukhang kayong dalawa. Mas mabuting ipatawag ang mga magulang ninyo. Mukhang kayo. Kakatapos lang ng pag-aral, hindi kayang bilhin ito.
Hoy, paano ka nagsasalita? Sinasabi mong hindi namin kayang bilhin. Sabihin ko sa iyo, hindi lang isang villa, kahit lahat ng ito. Kayang-kaya ni Kuya Fan. Madaling magsalita, kayong magkasintahan. Sinasabi niyong bibilhin lahat. Kaya niyo ba? Ang laki ng sinasabi mo. O yika. Ay swipe mo. Ano ibig sabihin niyan? Ang galing Montag, Kuya Fen. 10 taon ko itong ipagmamalaki. Walang kibo, diretso lang sa paglabas ng card. I swipe mo. Ang Pogi Montag, Kuya Fen. Tangstern KBA? Hindi mo maintindihan si Kuya Fan? Bibilhin namin ang villang ito. Diretso na sa pag-swipe. Sa tagal ko sa real estate, ngayon lang ako nakakita. NG ganito. Bahay na mahigit 1 milyon. Walang tanong-tanong, diretso sa pag-swipe. Baka naman nakasalubong ko na ang isang big time. Sir, ano PA po ang may tutulong kao? Pwede akong tumahimik. Sinabi kong iswipe mo, hindi mo ba naiintindihan? Kuya Fen, ang astig Montag. Gusto ko talaga sa iyo. Tumahimik ka, baliw. Sir, talagang pasensya na. Tatawagin ko na ang manager namin para sa contract. Sir, pasensya na talaga. Hindi maayos ang staff namin. Nagalit PA kayo. Pero sigurado, lahat ng susunod. Ako na ang bahala. Pabilisin mo ang pag-asikaso ng papeles sa bahay mamayang hapon. Diretso na tayong lilipat. Sige po, sandali lang, magbabayad na ako. Madali lang, 2. Fan, bakit ka nagmamadaling lumipat? Kasi gumaling na si nanay, kaya naisip ko. Nailabas na siya sa ospital para mapagaling. Hindi maganda na palagi na lang sa ospital. Ayo's Fan, napaka-thoughtful mo. Pwede ba ako sumama sa inyo? Ano ba yan? Sir, nabayaan na po ng buo ang bahay. Huwag na po kayong mag-alala, ako na ang bahala. Lahat. Mamayang hapon po, pwede na kayong lumipat. Ito po ang cut ninyo. Sama Oh, siya, ang komisyon sa bahay, hindi kasama yan. Gets pa gets. Grabe, tot big time. Higit 1 milyon, hindi man lang kumibo. Mula ngayon, pwede ka na mag-empake at mag-resign. Hindi namin kailangan ng ahenteng. Mapangmata tulad mo. Manager, pasensya na po. Alam kao mali kao. Hindi na po maulit, manager. Ulitan? Wala nang ulitan. Alis. Xiao Fen. Ba't ka kumuha ng napakamahal na kotse? Para sunduin kami, tapos dinala mo pa kami. Rito. Dapat. Umuwi na tayo? Nanay, ito na po ang bagong bahay natin. Xiao Fen, ano NG kalokohan yan? Paano tayo makakabili ng ganito kamahal na bahay at kotse? Ang kotse, mga 5 milyon to. Ang bahay. Mga 1 milyon pa. Nanay, pasok muna tayo, saka ko po sasabihin. Tara, Ate. Ate, tingnan Montag. Naku, Xiao Fan, sabihin mo na kay nanay. Saan galing ang pera? Paano ka nakabili ng malaking bahay at kotse? Sabihin Montag. Oo, Xiao Fen, saan galing ang pera? Sabihin Montag. Huwag kang gagawa ng illegal. Nanay, upo muna po. Nanay, huwag po kayong mag-alala. Kilala niyo naman ako. Lahat ito galing sa swerte sa pagtayan ng bato kaya may pera ako. Bumili ng mamahaling kotse at bahay na ito. Yufei. Totoo ang sinabi ni Xiao Fan, et. Totoo ang sinabi ni Xiao Fan. Ang swerte ni Xiao Fen. Hindi ko alam kung bakit, pero sobrang swerte niya ngayon. Salamat sa swerte ni Xiao Fan. Ang operasyon mo. Nakahanap tayo ng paraan para mabayaran. Nanay, ang sinabi ng ako. Ito ang tinatawag na pagkatapos ng malaking problema, darating ang malaking biyaya. Maniwala ka sa akin ngayon. Kaya ko kayong bigyan ng magandang buhay. Ay. Ang galing naman. Ang laki ng bahay na ito. Pwede na tayong manirahan kasama ng tita mo. Hindi na siya magiging mag-isa. Ano ba ang sinasabi mo, Et? Ngayon na ang araw ng auction ng pamilya Kian. Hindi ko alam kung anong sorpresa ang maidudulot ng materyales ng pamilya Kian. Anong klaseng sorpresa kaya?
Ginoong Lin, nagkita na naman tayo. Ang ganda ng suot mo ngayon, Ginoong Lin. Ang pogi. Maganda rin si Binibining Kian, ang ganda ng katawan. Parang mas gumanda pa. Salamat sa papuri, Ginoong Lin. Sa palagay ko magiging masaya tayong magkaibigan. Maaring maging isang nakakatuwang karanasan. Nga pala, yung batong nakuha natin sa auction ng pamilya Liu. Dalaay mo pa ba? Huwag kang mag-alala, dala ko. Mabuti naman. Ginoong Lin, talagang talentado ka. Pinapasok ka mismo ni Tsui. Kahit ako, hindi ako pinapasok ng ganyan. Kailan pa ako naging ganito kaimportante? Sorry naman yan. Magkaibigan kami ni Binibining Kian. Pinahahalagahan niya ang aming pagkakaibigan. Kaya niya ako sinundo. Huwag kang kabahan, Ginoong Lin, umaasa ako sa iyo. Magpakita ka ng maganda mamaya, buhayin mo ang aking lugar. Mahalaga ka sa akin, magpakita ka ng maganda. Hindi kita pababayaan sa hinahara. Ano ang ibig sabihin nito, baka? Gusto ni Tatay Kian na may mangyari sa amin ni Kian Sui. May mangyari. Salamat sa mahal, Tatay Kian. Ginoong Lin, pwede kang maglibot sa lugar. Pumili ka ng kahit anong bloke ng bato, kung may magandang material na lalabas. Ang pamilya Kian ay bibili nito sa mataas na presyo. Sige, mukhang malaki ang kikitain natin ngayon. Papa, parang napapansin kong binibigyan mo ng pansin si Lin Fan. Pero hindi naman kayo close. Bakit ganon? Anak, tanong ko sa iyo ngayon, paano ako nagsimula mula sa wala? At nagtayo ng bilyon-bilyong pundasyon para sa pamilya Kian? Ano ang sikreto ka o? Hindi ko alam eh. Ang sikreto ko ay itong mga mata ko. Mga matang marunong tumingin ng tao. Nakikita ko kay Binata Lin, hindi siya ordinaryong tao, at mabuti rin ang kanyang ugali. Isang taong sulit na kaibigan. Anak, at napansin ko rin, iba ang trato mo sa kanya. Hindi ka OPA nakikita na ganito ka sa ibang lalaki. Papa, kaibigan lang kami, wala namang ibang meaning. Hindi Montag ako maluluko, anak. I'm a Montag ako. Hindi Montag ako kayang lokohin. Papa. Parang iba lang talaga si Lin Fan. Yung mga lalaking nakilala ko dati, either nagpapakumbaba sa akin. O sobrang respectful. Si Lin Fan lang, sobrang confident niya. Minsan na-intimidate ako sa harap niya. Parang nawawalan ako ng confidence. Di gawin nating manugang si Binata Lin? Papa, ano ba? Sabi kaon ka. Kaibigan lang kami. Sage, hindi na ako magsasalita. Pasyal tayo sa loob, tingnan natin kung anong material ang makukuha ni Binata Lin ngayon. Pakiramdam ko malaki ang lalabas ngayon. ₱500 nilang pala itong jade na ito. High ice old blue water pala ang loob, worth at lure. Siguradong panalo to. Ako na ang kukuha nito. Glass type green floating flower pala ito. Best price ₱900. Market value 18N. At ito pa. Oy pare, nagiging tanga KBA? Ang pangit na material na to, tapos ₱900 ang presyo. Mukhang pera talaga ang pamilya Kian ay. Sino man bumili nito, tanga talaga. Pare, pwede bang magsalita ka ng maayos? Gusto ko sanang subukan to, tapos tinatawag mong tanga. Paano ako makakapag-decide? Sige nang pare, hindi na kita pipigilan. Gusto mo talagang subukan ang batong ito? Kapag nawala na ang lahat ng pera mo, huwag mong sisihin ang sarili mo. Mukhang may problema ka sa pamilya namin. Wala, Miss Chien, wala talaga. Lalo mong subukan ang batong ito na nakakahalaga ng ₱900,000. Ang tapang mo. Napili ko na ang bato, hindi ko inaasahan. Na maganda ang kalidad ng mga bato sa inyong lugar. Kaya pala ang mahal ng presyo. Kaya mo palang makita ang kalidad ng lahat ng bato sa isang tingin. Lin Fan, ano ba talaga? Ang sikreto mo. Sana kumita ka na malaki sa batong ito. Siyempre, hindi ako maglalaro kung hindi ito kikita. Ganun lang kasimple. Kahit bata ka pa, ang mature mo mag-isip. Gusto ko sanang malaman kung anong mga naranasan mo noong bata ka, na nagbigay sa iyo ng katalinuhang wala sa ibang katulad mo. Wala naman, sa totoo lang. Bata pa lang ako, natuto na akong mabuhay ng mag-isa. Iba tayo. Kayo, mayaman ang pamilya, ako. Wala akong kahit ano, kaya kailangan kong kumayod para sa sarili ko. Bakit parang nasasaktan ako sa mga sinasabi niya? Sabi ka unang gabi kabili-bili si Mr. Lin.
Tama ang hinala ko, Sana swertehin ka, naniniwala ako. na makakahanap ka ng lugar mo sa mundo. Salamat sa suporta mo. Sana balang araw maging katulad ko kayo ng mga mayayaman. Napantay-pantay na. Ano ba ito? Nawalan ako ng 2 milyon dito. Wala man lang akong nakuha. Mukhang scam ito. Ibalik niyo ang pera ko. Kung hindi, i-report ko kayo sa pulis. Sasabihin ko lahat. May nagkakagulo sa lugar ni Linfan. Samahan mo ako. CJ, Ang pangit ng mga bato nyo, basura lahat. Nawalan ako ng 1.5 milyon. Puro basura ang nakuha ko. O wala talaga. Ano ba ang problema? Bakit kayo nagkakagulo? Sinasabi ko lang na hindi maayos ang lugar nyo. Puro sira ang mga bato. Nawalan ako ng 2 milyon. At itong kasama ko, 1.5 milyon ang nawala, wala siyang nakuha. Ano ang paliwanag nyo? Pati ako. 500,000 ang nawala sa akin. Wala akong nakuha. Pambayad iyon sa ospital ng tatay ko. Kasalanan Montag yan. Pera ng tatay mo ang ginamit mo sa sugal. Wala ka bang konsensya? Sa sugal, may panalo, may talo. Iyan ang realidad. Natalo kayo, tanggapin nyo. Kasalanan ba namin sa auction house? Kalokohan. Normal lang sa gambling ng bato ang panalo-talo. Pero isa kalahati, walang nagkapusta sa amin. Anong normal yan, Miss Jen? Mukhang ang pamilya Kian, magaling sa mga green industry. Pero sa JD industry, parang hindi kaya. Ikaw, si Bay Hauran ng pamilya Bay. Zinadia Montag, tu. Hoy, Miss Jen, wag kang ganyan magsalita. Nag-auction kayo, bumili kami ng bato. Normal yon, pero wag mo kaming tratuhin. Parang tanga. Ngayon, hindi ako si Bay Hauran. Bisita lang ako. Bayaran niyo kami. Ibalik niyo kalahati ng binayad namin. Yung isa, ituturing ko na lang bayad sa aral. Kung hindi, isusumbong ko kayo. Gusto nyo ng refund? Imposible. Tanggapin nyo ang pagkatalo. Sumunod kayo sa patakaran. Kung di kayo magbabayad, makikipagpatayan ako. Ako sa pamilya Kian ang iba, pero hindi ako. Kahit kamatayan, di ko ikinatatakot. Siya pa ang tatayo para ipagtanggol ako. Umalis ka diyan. Gusto kong maramdaman ng babaeng to. Kung gaano kalakas ako, Linfan. Ikaf na naman? Bay Hauran galing sa pamilya Liu. Bakit ganito na lang? Babae lang kayang manakit, ha? Patayin niyo yan. Balang avan. Zino KBA? Ang lakas ng loob mong magsalita sa hab ko. Bisita ng pamilya Kian yan. Sinong may bayag mananakit? Third Master. Third Master. Nandito ka na. Sinasabi nilang basura ang mga bato natin. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong bumawi. Ngayon, papaputulin ka o, tu. Kung may laman, babalikutin ko mga binti nyo. Kung wala, ibabalik ko 50% ng bayad nyo at dagdag na 500,000. Third Master, wag na yung refunded pera. Maami akong milyon. Ano gusto Montag? Gusto ko, 50% ng shares ng Jade Mine nyo. 50%? Gusto ng pamilya Bay ng kalahati ng pamilya Kian? Sich, Lin, putulin mo ang bato. Ipakita mo sa kanila kung basura ba talaga ang mga bato sa minahan ng pamilya Kian. Sige, susundin ko, Third Master. Ginoong Lin, ito ang 4 na batong nakuha nyo. Alin ang unahin natin putulin? Lahat. Third Master, may hihilingin ako. Gusto kong dagdagan ang pusta sa labanang to. Anong taktak? Kung sabi ni Baida siya na walang magandang hiyas dito sa lugar na ito. Tara, magpustahan tayo ng malaki. Kung ang 4 kong batong ito, kahit isa lang ang hindi tumaas ang halaga, ibabalik namin ng buo ang pera ng mga ginoong ito. Kung hindi, gusto kong gumapang palabas si Baida siya. Ha ha ha. Lin, ang lakas ng loob mo. Hindi ako nagkamali sa taong pinili ng anak ko. Sige, kung handa kang magpustahan at ako'y hindi, ano na lang ang sasabihin ng iba sa akin? Ano? Ang taong pinili ng anak niya. Lin, akala mo takti ahari ka hindi sugal? 4 na bato, lahat tataas? Ang parte ng JD Market ng pamilya Kian, akin na yan. Sabihin mo sa tagaputol ng bato, putulin ayon sa linya na inuwi ko. Siege po, Ginong Lin. Lin, ikaw ang talagang tagapagligtas ko. Akala ka o talaga. Uwi akong walang dala ngayon, pero dahil sa'yo, nakabawi ako. 4 na bato, lahat tataas? Halos imposible yan. Ngayon, ang parte ng JD Market ng pamilya Kian, akin na yan. Baida siya, pag nagkagapang ka na at nabali ang paa mo. Sana ganito ka pa rin kasaya. Napuputol na ang unang bato. Ang higpit ng pagkakataki. Malamang natalo ka na, Kianzanya. Hindi bagay sa inyong pamilya Kian ang magpatakbo ng JD Market. SA akin. Ibigay nyo na lang kalahati ng parte nyo sa amin ng pamilya Bay.
Magtulungan tayo para labanan ang maliit na pamilya Liu. Hindi ba't madali lang yun? Makipagtulungan sa akin? Karapat-dapat KBA? Bayhauran, ganoon ka ba kasigurong mananalo ka? Ito pala ay isang high-ice blue jadint. Ang halaga sa market ay 3 milyon. Magkano ang base price nito? Ang base price ng batong ito ay 500,000. Napakababa ng base price. 6 na bises tumaas. Hindi lang tumaas, sobrang laki ng pagtaas, napakalaki. HMP. Kahit may isa kang bato na tumaas ng malaki, ano naman? Gustong 4 na sunod-sunod na tataas? Kahit ang Diyos ang dumating, imposible yon. Ang parte ng pamilya Kian. Akin na yan gayon. Sige. Sabihin mo sa tagaputol ng bato na bilisan. Dalhin na ang natitirang mga bato. Sanyi, ang pagpapatakbo ng JD Market. Hindi ganun kadali. Dapat kang maging tapa at ibigay ang 50% ng parte sa amin ng pamilya Bay. Magtulungan tayo at magkapera ng payapa. Hindi ba maganda? Kung manalo ka, tatanggapin ko ang pagkatalo. Kung ikaw ang matalo, kapag babaliin ko ang paa mo, hindi ako magpapakita ng awa. Ito pala ay glass, type green floating flower yada. Ito yung may base price na 10,000 na batong pinuputol ngayon. Ay, dapat noon ko pa kinuha. Ang material na ito, nawalan na naman ako ng pagkakataong yumaman ng husto. Bayhauran, sa totoo lang. Kung hindi tataas ang bato, hindi ko ito bibilhin. Kung ngayon ay luluhod ka at hihingi ng tawad, maaari kong pakiusapan si Kian Sanya na patawarin ka. Kahit pa tumaas ang halaga ng 2 hiwa mo, ano naman? Lahat ng 4 ay tataas. Ayoko maniwala, hiwain, ipagpatuloy ang paghiwa. Kung ngayon, ipagpatuloy natin ang pagsusugal. Sige, Zugal. Ipakita ang pangatlong piraso. Dito muna, binabatikita, Gilin. Itim na jade pala ito. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 10 milyon. Ang itim na jade na ito, bakit parang pamilyar sa akin? Ito ay sistema ng espasyo. Sa wakas, umunlad na ang Purple Gold IS. Ano ang silbi ng espasyong ito? Pwede bang mag-imbak ng mga bagay? Ito. Hindi ba ito ang binili kong rostone dati? Ito. Pwede talagang mag-imbak dito. Ang galing. Kapag tapos na dito, dali-dali akong uwi para subukan ang mga kakayahan ng upgraded na Purple Gold IS. Ano ang mga kakayahan ko? Linfen, Gising Ka. Linfen. Ano bi anang yayari SIO? Umaga na nakatayo ka lang at nakatulog? Wala. Wala siguro pag nakawili. Hindi ko makakanya ako. Yung mga nahiwa na ba? Hindi ba hiwa bakit? Ang pang-4 na piraso ay sobrang tagal hiwain. Walang silbi ang pagpapaliban. Siguradong bumagsak ito. Kiansan, yi, es atingin KO. Ipagpapatuloy mo pa ba? Ang negosyong ito, sa simula ay maaaring maging win-win para sa atin. Gustong kumain mula sa bibig ni Kian Lausan. Ingnan natin kung may karapatan ka para dito. Hala, hala. Nawalan ng malay ang tagahiwa ng bato. Ha ha ha. Siguradong bumagsak ang huling piraso. Linfan. Zabi ka unang gabi hindi ka pwedeng manalo palagi. Talaga ba? Pero bakit kasigurado akong manalo ko? Sige, buhusan mo siya ng malamig na tubig para magising. Kahit mamamatay siya. Dapat niyang tapusin ang paghiwa ng huling rowstone bago mamatay. Kian Sanye, sa totoo lang, huwag ka nang magalit. Ang pamilya Bai ay may bigat din sa mundo ng Jede. Kung magtutulungan tayo, pareho tayong makikinabang. Hindi na kailangang mag-away dahil lang sa isang hamak na tindero sa kalye. Sand Yi. Nabaliw na ang tagahiwa ng bato. Ulit-ulit niyang sinasabi ang Premium Chicken Blood Red. Ano? Premium Chicken Blood Red? Ang kalidad ng Jade na ito ay mas maganda pa sa inaasahan ko. Ang ganda talaga. Sobra sa inaasahan ko. Paano ito nangyari? Sa lugar na ito? Paano ito nahiwa? Isang napakabihirang Chicken Blood Red Jade. Ang kalidad ng Chicken Blood Red na ito ay hindi bababa sa 100 milyon. Ang mga roastohan ng pamilya Kian ay naglalaman pala ng isang napakabihirang kayamanan ng ganitong kalidad. Linfen. Tama nga ang hinala ko sa iyo. Ang iyong kumpiyansa. Ay hindi walang basehan. Pai, saan ka pupunta? Tatri Chen. Nagbibiro lang ako kanina. Humihingi ako ng paumanhin. Sa ibang araw, dadalaw ako para humingi ng tawad. Hindi na kailangan. Tuparin Montag lang ang usapan. Kanina, sinabi ni Lin na ipagapang siya palabas. Kayong dalawa, tulungan niyo siya. At ay Kian, ako ang panganay ng pamilya Bai. Hindi niyo ako pwedeng ganyanin. Hoy, huwag niyo akong hawakan. Haha. Lin, ang 4 na piraso ng Jade na ito, ibenta mo na lang sa amin. Magbibigay ako ng 200 milyon. Ang galing mo talaga. Haha. Ikaw ang bahala, Tatay Kian. Ang 4 na piraso ng jade na ito, kahit mahal, ay hindi lalampas sa 100 milyon. Pero si Tatay Kian, 200 milyon kaagad ang alok. Ano ba ang balak niya? Bahala na. Ang importante, nasa akin ang pera. Congratulations. Marlin, ipapadala ko ang pera sa account mo.
Hindi ka naman nabigo, di ba? Pero ang mga materyales na ito, hindi naman talaga abot ng 200 milyon. Ano ba ang plano ng tatay mo? Baka naman ako na ang nabenta, tapos ako pa ang magbibilang ng pera. Huwag kang mag-alala, magkaibigan tayo. Hindi ka lulukuhin NG tatay ka o. Mabuti naman. Haha. Mga kasama, dahil tapos na ang usapan. Ang raw stone ni Lin ay napatunayan na. May magagandang materyales pa rin sa ating minahan. Magsaya kayo sa pagpili. Tama zi Tatay Kian. At siguradong may magagandang materyales pa dito. Atas din ang presyo ng pamilya Kian. Pipili ako ng 2 pang piraso. Ang magagamot ng tatay ko, kulang pa ng 30,000. Kanina, may nakita akong isang bato. Bibilhin ko na ito ngayon. Tatay, Kizin Montag. Hihiwain ko ito para maligtas ka. Tatay Kian, dahil tapos na ang aking trabaho. Hindi na ako makakabala pa. Aalis na ako. Haha. Lin, ang pinto ng pamilya Kian ay laging bukas para sa iyo. Ksui, samahan mo si Lin palabas. Siege, tatay. Laging bukas ang pinto para sa akin. Ang maganda talaga. Ano ba ang gusto niya? Ang kakaiba ng sinabi niya. Ako, sige na. Ang dami ng kakaibang nangyari ngayon. Babalik na ako, subukan ko yung bagong kakayahan ng Purple Gold Pudding. Haha. Naku, mula nang ma-absorb ko yung energy mo, nawala na yung spiritual essence mo. Nasira ko na ba talaga tong daang taong pamana? Subukan natin sa'yo yung bagong kakayahan ko. Sukob. Ha? Ito. Totoo pala. Nag-awakin na talaga ako ng space ability. Kung magkakaroon ng apokalipse, makakapag-hoard na ko ng todo. Labas. Bakit iba na yung itsura ng painting? Parang mas may spiritual essence na ngayon. Pwede kayang ayusin ang space ability ko. Ang mga artifacts. Sukob. Labas. Aray. Kaya ko palang mag-repair ng artifacts. E di maaayos ko na yung blue glazed ball. Hoy ate, nasaan ka? Pupuntahan kita. 8. Linfan, bakit ka nagmamadaling pumunta dito? Ano na kailangan mo? 8. Nasaan na yung blue glazed ball? Hindi ko alam kung saan inilagay ni Lolo. Tatanungin ko siya para sa'yo. Anak, bakit ka napadalaw ngayon? Sabi kaon ga kay Royan, dalawin Montag kami palagi. Haha. Lolo, nagtanong si Ading tungkol sa blue glazed ball. Nandito ka ba sa bahay? HMP, kaya pala pumunta. Gusto palang bawiin. Yung regalong bigay na sa birthday. Mukhang takot na takot sa kahirapan ang iba. Kaya kahit anong gawin, gagawin. Liliaksin, ano nang pinagsasabi mo? Hindi ganoon ang kapatid ko. Kung hindi siya ganoon ka-poor, bakit niya? Gustong bawiin yung regalo. Tumigil ka. Naniniwala akong hindi ganoon si Lin. Anong dahilan ng pagtatanong mo sa ball? Lolo Liu, yung blue glazed ball. May sira diba? Natutunan ko nang. Ayusin yon. Balak ko pag naayos ko na, ibibigay ko sa inyo yung kumpleto. Talaga bang maayos mo ito? Lolo Liu, may kumpiyansa akong maayos ito. Junior, kailan ka natutong mag-ayos ng mga artifact? Kakabisa ko lang, pero ang pag-ayos nito, hindi problema ang alam Yubi. Kaibigang Lin. Sayang lang, naipadala ka na ang SA lan UB. SA Jewelry Artifact Association. Pero kung talagang maayos mo ito, pakisabihan mo si Yatsin na dalhin kayo. Paakunin ito. Haha, Lolo Liu, pamilya tayo, huwag kang mahiya. Pag naayos ko na, ibabalik ko ito ng buo sa'yo. Hahaha, ang bilis Montag naman. Na magpanggap na pamilya. Hahaha. Sabay-sabay na kayong pumunta. Sige, senior tayo na. Unang bises mo sa ganitong magarang lugar, sumunod ka lang sa akin. Huwag kang lilingon-lingon, baka kayuin kayo ng gwardiya. Huwag mong sabihing hindi kita pinaalalahanan. Presidente Yuan. Nandito kami para kunin ang 8th exam UB. Sabi ng junior ko, kaya niyang ayusin ito. Ay, Wala akong magagawa dito. Kailangan ninyong kausapin si Master Shen. Kailangan niyang pumayag bago ninyo
makuha ang SLNUB. Hindi ninyo ito makukuha ngayon, nasa proseso pa ng pag-aayos. Hindi ko ito ipapadala hanggat hindi na ayos. Master Shen, nagkakamali ka. Hindi ko gustong kunin ang SLNUB. Ang junior ko ang mag-aayos nito. Sabi mo, kaya mong ayusin ang SLNUB? Bawal ba? AMEA, kahit ako, walang 100% na kumpiyansa. Na maayos ito, tapos ikaw, isang baguhan. Ang lakas ng loob mong sabihin kaya mo? Hindi ko hahayaang masira. Ang mahalagang artifact na ito sa kamay ninyo. Master Shen, nagkakamali ka talaga. Ang SLNUB na ito ay regalo. Ng junior ko sa lolo ko, karapatan niyang kunin ito para ayusin. Walang sinumang may karapatang pigilan siya. Liu Ruoyan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Alam mo ba na kapag inaway mo si President Shen, parang inaway mo na rin ang Bong Jewelry Artifact Association. Hindi na maaaring magkaroon ng certification ang mga alahas natin. Gustong-gusto mo bang mawasak ang pamilya natin? Huwag na kayong magsalita pa. Hindi ninyo makukuha. Ang salang i-auber ngayon. Hintayin ninyo ang 3 buwan, tapos ko na itong ayusin. Ibinabalik ko sa inyo ng personal. Ang maliit na sira na ito, 3 buwan pa ang kailangan. Para maging totoo, kaya kong ayusin to sa loob lang ng 1 oras. Hoy, anong sinasabi mo? Sabi mo, kaya mong ayusin to sa 1 oras? Baka nga hindi pa umabot ng 1 oras. 10 minuto lang, pwede na. Ikaw, 3 buwan, yan lang ang kaya mong gawin. Sa ganito kaliit na depekto. Seryoso, pinagdududahan ko na ang kakayahan mo. Huwag mo sabihin. Nepotismo lang ang pagpasok mo dito. Hoy, paano ka nakikipag-usap sa akin? Kung ako ay pumasok dahil sa nepotismo, ikaw ano ka? Wala kang karapatang makapasok kahit sa nepotismo. Aray, nasaktan ka ba sa sinabi ko? 3 buwan para maayos? Bakit hindi mo na lang sabihin? 3 taon? Ibalik mo na sa akin ang falling blue blaze ball. Hindi ko na kailangan ng pag-ayos mo. Ibalik mo na sa akin ang falling blue blaze ball. Hindi ko na kailangan ng pag-ayos mo. Hoy, paulit-ulit mong sinasabi na kaya mong ayusin to sa 1 oras. Itatanong ko sa iyo, paano kung hindi mo maayos? Kung hindi ko tumaayos sa loob ng 1 oras, idodonasyon ko ang falling blue blaze ball na ito sa inyong Cultural Relics Association. Eh kung naayos ko, ano naman ang mangyayari? Kung naayos mo, ako si Yuan Hong, ang Vice President ng Cultural Relics Association, ay yuyukot sa iyo para humingi ng tawad. Siege, usapang lalaki. Mga tauhan, ilabas ang falling blue glassy ball. Yuan President, maaari ba akong bigyan ng isang silid? Kailangan ko ng tahimik na lugar. Sage, dalhin mo siya. Tingnan natin kung paano siya lalabas pagkatapos. Hehehe. Master Shen, tingnan mo ito. Ano? To? 10 minuto pa lang. Himala. Talagang may angking talino. Ako si Shen, sa araw na ito ay nasaksihan ko na may mas magaling pa pala. Ipinagpapaumanhin ko, talo ako. Junior brother, ilang sorpresa pa ba ang ibibigay mo sa akin? President Juan, naayos ang junior brother ko ang falling blue blaze ball sa loob ng 1 oras. Eh di dapat humingi ka na ng tawad sa kanya? Ah, Miss Liu, ako, President Yuan, balak mo bang umatras sa usapan? Paumanhin, hindi ko dapat. Namindali ang pagkakilala sa kanya. Sa susunod, huwag mong kalilimutan yan. Senior sister, kunin na natin ang falling blue blaze ball na ito at ipakita kay Lolo. Para masaya din ang matanda. CJ, Oy, hindi ko inaasahan na ang batang si Lin ay napakatalino. Sayang lang. Pagkatapos ngayon, wala na siyang pagkakataon na maging manugang ko. Lolo, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo pa alam, si Tatay Kian ay personal na pumunta sa iyong kapatid na lalaki para sa kanyang anak na babae. Humiling ng kamay. Ha? Si Tatay Kian ay personal na pumunta sa iyong kapatid na lalaki. Humiling ng kamay para sa kanyang anak na babae. Ah, Lolo, mailakad ako. Oy. Alam ng lolo kung saan ka pupunta. Halika, sama ako sa iyo. Batang Lin,
Hindi ako mahilig sa masyadong maraming salita. Tatanungin kita ng isang bagay, ang anak kong babae. Gusto mo bang pakasalan o hindi? Kung gusto mong pakasalan ang anak ko, lahat ng ari-arian ng pamilya Kian ay sa iyo na sa hinahara. Ito. Ang saya naman biglaan ito. Tatay Kian. Ang gusto mong sabihin, ay gusto ko ring sabihin. Lin Fan, kung sasang-ayon ka, napakasalan si Ruoyan sa hinahara. Lahat ng ari-arian ng pamilya, Liu ay sa iyo na. Ito. Kailangan bang mamili? Ang problema ngayon ay hindi pa ako handa magpakasal. Sabihin mo, sino ang pipiliin mo? Sabihin mo na, sino ang pipiliin mo? Ako. Sabihin mo na, bilisan mo. Ito ay Hoy, kya. Xiaofen. Hey, ka pumunta. Audi 4S Store SA Binyang Road? May problema ako dito sa store. Tia, huwag kang mag-alala, pupunta na ako, Oy. Kung hindi mo ako bibigyan ng makatwirang paliwanag ngayon, hindi ka makakaalis. Tia, Xiaofan, dumating ka na rin. Tera, ikay na ako. Hoy, Jiang Yufei. Pinayagan ba kitang umalis? Bumalik ka rito. Yang Vanting, zinabi ka unan ka. Ayaw ko na sa kotse na to, ibibigay ko na sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Nasubukan mo na ang kotse na to, kahit ibigay mo ng libre ayaw ko. At saka, hindi tungkol sa kotse ang pinag-usapan ko ngayon. Noong kolehiyo. Ikaw ba ang nagsumbong kay Zhang Heiji? Kaya kami naghiwalay. Sinabi ko na sa'yo, ako at si Zhang Heiji. Hindi kami close. AME, nagpapanggap ka pa. Ituloy emaw lang yan. Hindi alam ng iba ang pangit mong mukha. Pero ako, si Yang Vanting, alam ka o. Isa kang taksil at mababang tao. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Gusto mo rin si Zhang Heiji, di ba? Para hindi mo ako makasama si Zhang Heiji, kaya lihim mong sinabi sa kanya na mahilig ako sa bar at may iba pang malabong relasyon para lumayo siya sa akin. Ang sama mo, nakakadiri ka talaga. Xiaofen, tara na. Huwag nating pansinin tong baliw na babae. tita, naniniwala ako na hindi ka ganoon. Nga pala. Sino ba yung sinasabi niyang? Zhang Heiji. Ako at si Zhang Heiji, Si Vanting. mga kaklase namin sa kolehiyo. Si Zhang Heiji ay isang playboy. Pagkatapos niyang makipaghiwalay sa'yo, ako naman ang sinundan niya. Wala akong interes sa kanya. Pero si Vanting. Patuloy na kumakalat ng sismis tungkol sa akin, na sinadya kong paghiwalayin sila, para makasama ko si Zhang Heiji. Sabi pa niya mahilig ako sa bar, kaya sa school. Pinag-isa ako. Mali ba ako? Dahil lahat, to SAyo. Kaya hindi ako nakasama kay Zhang Heiji. Kung hindi mo ako bibigyan ng makatwirang paliwanag ngayon, hindi ka na makakapagtrabaho sa tea station. Ay naku. Ang galing mo, isang salita lang mawawala ng trabaho ang tita ko. Ang yabang mo. HMP. Close si Baiko at ang station manager ng tea. Isang salita lang. Mapapalis kagat. Si Jiang Yufei. Tong Walang Kwenta. SA TV station. Sino ba yung bayi na yan? Ang galing pala. Bakit hindi ko pa siya naririnig? AME, hindi mo siya kilala dahil hindi ka karapat-dapat malaman. Ang galing mo, hindi ako karapat-dapat malaman. Mukhang ito nga ang sinasabi mong si Beije. Ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob. Para mang-api ka sa tita ko, tama ba? Ano naman kung inapi ka, Uzia? Kung magsasalita ka pa ng isang salita, gagawin kong imposible para sa'yo. Ang manatili sa Longjiang City. Jiang Yufei, bakit parang lalo kang bumababa? Ang antas? Noong college ka pa ay may konting kakayahan ka. Pero pagkatapos mong grumaduete, nakisama ka sa isang walang kwenta. Hanggang ngayon wala ka pa ring napapala sa mga boss. Naapi ang tita ko ng ganito. Kung hindi ko siya ipagtatanggol. Hindi ako karapat-dapat tawaging lalaki. Jiang Yufei, Kung may kahihiyan ka pa, humanap ka ng dekalidad na lalaki. Para ipakita mo sa akin. Huwag kang lagi na lang kasama nitong walang kwenta. Kapag matagal kang kasama siya, magiging katulad ka rin niyang kinamumuhian ng lahat. Nakakasuka talaga. Kung lalapas-tanganin mo pa ang tita ko, hindi ako mag-atubiling itapon ka sa ilog para pakainin sa mga isda. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ikaw ang sinasaktan ko. Kung magsasalita ka pa ng ganyan sa tita ko, papatayin kita.
Ikaw, may lakas ka bang sabihin ang pangalan mo? Ipapabalik ko kay Baiji ang mga binti mong aso. Sabihin mo sa sinasabi mong si Beije. Ako si Lin Fan. Ngayon din, naghihintay ako sa kanya dito. Tignan natin kung may lakas siyang pumunta. Ang lakas mong sumampal sa akin. Papatayin ako. Tulong. May pumapatay. Sino itong maingay dito? MS? Yang, bakit nandito kayo? Hindi ba kayo kasama ni Baishe? Manager Wang. May nanggugulo sa inyong tindahan at gustong saktan ako. Aksyonan mo ba ito o hindi? Sino ang walang mata na nangahas na saktan si MS Yang? Gusto mo bang mamatay? Ito ang lalaking ito. Hoy, ang lakas ng loob mo ah. Nangahas kang saktan si MS Yang? Bastos ang bibig niya, nilapastangan niya ang tita ko. Karapat dapat lang siyang saktan. Hoy, babalaan kita. Huwag kang masyadong mayabang. Hindi mo kaya ang taong nasa likod ni MS Yang. Tama. Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad, baka patawarin pa kita. Kung hindi, kapag dumating na si Baiji, wala nang pagkakataon para sa'yo. Narinig mo ba? Bakit hindi ka palumuhod at humingi ng tawad kay Miss Yang? Bakit? Hindi ba kayo makatarungan? Si Yang Wanting ang nagsimula ng gulo. Bakit si Xiao Fan ang dapat humingi ng tawad? Bakit? Dahil lang kayo ay mababang uri at nakasakit kayo sa taong hindi dapat ninyo galitin. Mag-sorry ka na. Hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Kung may dapat man mag-sorry. Huwag ka, humiling ka ng tawad sa akin siya. Bata, ikaw ngayon ay talagang gustong palakihin ang issue? Ano naman? Kaya nga ay gusto kong palakihin ang gulo. Tignan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang tindahang ito ay sakop ng pamilya Liu. Ang pamilya Bai at pamilya Liu ay matagal na magkaibigan. Nangahas kang magali sa dalawang mayayamang pamilya ng sabay? Huwag kang magsisisi. Pamilya Liu, Ano? Natakot ka na sa pangalan ng pamilya Liu? Tama lang. Dahil katulat ni Yang Master Bai. At pamilya Liu na nasa tuktok ng lipunan, mga taong tulad mo, ay hindi kayang abutin kahit kailan. nag-isip ka ng masyado. Pamilya Liu, ganito na lang. Tatawagan ko na sila para pumunta dito. Tatawagan ko sila para pumunta dito, ha? Hoy, Hoy, Junior. Senior, nasa 4 na store ng pamilya Liu ako. Pumunta ka rito. Sige, pupunta ako. Okay, tumawag na ako para sa inyo. Hintayin na lang natin ang aking senior. Ang senior mo ay miyembro ng pamilya Liu? Siya si Liu Ruyan. Ang babaeng pinag-usapan mong eldest daughter ng pamilya Liu. Bata, ano ba ang pinagsasasabi mo? Ang isang tao tulad ng eldest daughter ng pamilya Liu ay hindi kilala ng mga tulad mong nasa ilalim ng lipunan. At sinasabi mong tinawagan mo siya para pumunta. Nagdadalawang isip ka ba? Tama si Miss Yang. Kahit ako, kung gusto kong makita ang aming eldest daughter, kailangan kong dumaan sa maaming patong ng abiso bago ako makausap. Ako sasabihin mo na paparito siya dahil sinabi mo? Gusto mo bang patawanin ako? Ha. Sige, tumawa kayo ngayon. Sana pagdating ng panahon. Kaya pa rin yung tumawa. AMEA, hanggang ngayon ay matigas pa rin ang ulo mo. Manager Wang, ayaw ko nang makipagtalo sa kanila. Ipahiga mo siya sa sahig at pagsisihan niya ang ginawa niya. Siege, tutulungan kao si Miss Yang na magich anti. Huwag kang mag-asa. Hanggat nandito ako, hindi niyo magagalaw si Xiao Fan. Xiao Fen, umalis ka muna. Tita, huwag kang mag-alala. Okay lang, huwag kang masyadong magpanik. Oy, ang tigas na mukha mo, huwag kang mag-alala. Ngayon din, babaliin ko ang braso mo. Hindi kita papatayin. Tigilan mo yan. Miss Liu, dumating ka na. Sino ang nag-utos sa'yo na saktan siya? Miss Liu, siya pala yon. Hindi mo alam ang buong kwento. Gusto niyang gulo sa ating tindahan. Inaayos ko pa lang siyang turuan ng leksyon. Turuan ng leksyon. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? May lakas ka pa para turuan ang junior ko? Miss Liu, ano ang sinasabi Montag? Junior Montag siya? Hindi, yon posible. Silin Fen na walang kwenta. Paano siya naging junior mo, Miss Liu? Hindi ako naniniwala. Pakinggan mo ang sarili mo. Hindi mo karapatan na husgahan ang junior ko. Hinampas Montag ako? Kahit na ikaw ang eldest ng pamilya Liu, Ano naman? ang likod ko ay ang panganay na lalaki ng pamilya Bai, si Bai Haoran. Hintayin niyo lang. Sino ang may death wish na nanakit sa babaeng akin?
Ako, Linfen, ikaf na naman? Paulit-ulit mo akong ginugulo. Ngayon, hindi kita palalampasin. Baihaoran, pakinggan mo ang sarili mo. Liu Ruo yan. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan. Ano ba ang Miron SA parang Fen Linfen na? Gusto mo bang maghiwalay tayo dahil lang sa kanya? Lahat ng aspeto ng junior ko ay mas maganda kaysa sa'yo, Playboy. Mas maganda ng ilang beses. Liu Ruo yan. Tatanungin kita ulit, pag-isipan mong mabuti. Liu Ruo yan, talaga bang dahil sa kanya? Gusto mong mag-away ang dalawang pamilya natin hanggang sa parehong masira? hindi. Basta't nandito ako. Ang mamamatay ay ang pamilya, bay mo lang. Lin Fan, paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako masaya ngayon. Eh ano naman? Anong magagawa mo sa akin? Mga tao, basagin ninyo ang kanyang mga binti at putulin ang dila niya. Tingnan natin kung paano siya magmamalaki pagkatapos. Gawin nyo na. Sino ang may lakas ng loob? Binibining Kian. Bakit ka nandito? Pinapahiya mo ang boyfriend ko. Paano ako hindi pupunta? Boyfriend? Zia? Hindi ba siya ang asawang lalaki ng pamilya Liu? Ang pamilya Kian at pamilya Liu, pareho kaming may gusto kay Linfan. May problema ba? Haha. Baihaoran, matagal na kitang sinabihan. Ang may mabuting hangarin ay maraming kakampi, ang masama ay kakaunti. Ito na ang pinakamagandang patunay, hindi ka pa rin naniniwala. Bakit? Hindi ako sang-ayon. Ang pamilya Bai ay mayaman sa Longjiang. Ako pa ang mayamang binata. Ikaw na nagtitinda lang sa kalye. Bakit ka mas magaling kaysa sa akin? Bai, okay ka lang? Umalis ka sa hap ko. Hoy, babalaan kita habang buhay ako. Hindi kita pababayaan. Ayos lang. Ganon din ang iniisip ko. Ano? Anong talekemo? Gusto mo pang ang pumatay? May lakas ka ba ng loob? Yenan, syempre wala akong lakas ng loob na pumatay, pero marami akong paraan. Multo. Bai, hintayin Montag ako. Ate, binibining Kian, salamat sa inyo. At sa pagpunta rito para tulungan ako. Walang anuman, dapat lang. Kaya, napagdesisyonan mo na ba kung sino ang pipiliin mo? Oon ga, napagdesisyonan Montag na ba? Ako, isang adulto. Sino ba ang pipili? Gusto ko sila lahat.